Mateo, ang henyo. Credit to the author. M811 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Buto ng dragon noong unang panahon. Ano iyon? Medyo naunawaan ni Mateo ang mga bagay-bagay tungkol sa lahi ng mga demonyo. Ngunit malinaw na hindi siya kasing lalim ng sangkatauhan. Lalo na ang lahi ng dragon, ang ganitong uri ng mapagmataas na angkan. Marami itong itinatagong sikreto na hindi alam ng mga tao, lalo na't higit pa. Hindi nagsalita si Trenton at malamig na sinabi lang, sumunod ka sa akin. Ang 2 tao at isang dragong baha ay sumisid sa ilalim ng lawa. Sa isang platapormang bato sa ilalim ng lawa, isang kumikinang at malinaw na buto ang inilagay. Dapat itong buto ng sinaunang dragon na nagmula sa bibig ni Trenton. Nang makita ang tipak na ito ng sinaunang buto ng dragon, bahagyang nagulat din si Mateo sa loob-loob niya. Ang presyon ng lahing dragon na nagmumula sa buto ng dragon ay walang kapantay na lakas. Sa katunayan, ilang beses pa itong mas matindi kumpara sa sarili niyang presyon. At ang tubig sa pool sa paligid ng buto ng dragon ay naging itim na itim. Sa pool na ito, ang tubig ay may epekto ng paglilinis ng utak ng buto. Lahat ng ito ay dahil sa sinaunang buto ng dragon na ito. Ang kaunting enerhiya lamang na umaapaw mula sa buto ng dragon ay naging isang kayamanan ang lahat ng tubig sa pool na ito. Ang maliit na ahas na ito ay maaaring patuloy na umangat sa ranggo dahil siya ay nagkultibo rin malapit dito, at malapit nang magbago mula sa isang dragon mula sa baha, sabi ni Trenton. Saka lang napagtanto ni Mateo. Lumalabas na ang pinagmula ng Desolate Ancient Drip Essence Pool na ito ay buto ng dragon. Ang tubig sa pool na ito ay malamang na nasa lalim na 100,000 talampakan. Isang maliit na buto ng dragon ang nagawang gawing isang kayamanan ng langit at lupa ang lahat ng tubig sa pool. Ang enerhiyang nakapaloob sa buto ng dragon mismo ay makikita sa isang sulyap. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Trenton na nakahanap siya ng kayamanan. Lumalabas na matagal na niyang alam iyon. Senior, sa kalagayan mo ngayon, malamang napakahirap harapin si Blackwind, di ba? Bakit ba siya takot na takot noong nakita ka niya? Biglang tanong ni Mateo. Tila matagal nang inaasahan ni Trenton na itatanong ito ni Mateo at nakangiting sinabi, ang higpit ng ranggo ng lahi ng demonyo ay higit pa sa iyong imahinasyon. Hindi lahat ng bagay ay kayang irepresenta ng lakas. Para sa maliit na ahas na ito na makipag-ugnayan sa akin, ang pagiging 100 beses na mas malakas ay parang ganoon na nga. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang sabihin niya, 100 beses. Ang lakas ng Blackwind na ito ay nasa Great Circle na ng Faceless Realm. 100 beses na mas malakas, paano kaya iyon? Kahit na nagtagumpay ang maliit na ahas na ito sa pag-ebolusyon at medyo lumapot din ang kanyang tunay na lahi ng dragon, kahit na talagang magbago siya mula sa isang dragong baha patungo sa isang dragon, ito pa rin ang pinakamababang uri sa lahi ng dragon. Ang tunay na angkan ng mga tunay na dragon ay mahigpit ding pinag-iisahin. Maliban na lang kung mayroon siyang isa pang maswerteng pagkakataon na humahamon sa langit at makalusot sa deity realm, kung hindi, ang mga utos ng mas mataas na uri ng dragon ang maaari niyang pakinggan magpakailanman, sabi ni Trenton. Ang lahi ng mga demonyo ay palaging nasa pinakamataas na antas ng dugo. Hindi mahirap intindihin ang puntong ito. Pero hindi inisip ni Mateo na katulad ng sa tunay na angkan ng dragon, ang pagkakaiba sa ranggo ay talagang napakalaki. Biglang may naalala si Mateo at nagtanong, parang dati ka nang tinatawag ni Blackwind na Trono. Tumanggaw si Trenton at sinabing, sa lahi ng mga dragon, ang mga nagtataglay ng pinakadalisay na lahi ay itinuturing na mga royal. Ngunit sa parehong panahon, ang mga dragon na nagtataglay ng lahi ng mga royal ay napakakaunti. Masasabing ang mga royal ang tunay na mga inapo ng dragon. Sa Divine Dao Era, hanggat hindi namamatay ang mga royal, makakamit nilang lahat ang deity realm sa huli. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi niya inakalang ang lahi ng dragon ay mayroon pa ring ganitong kakilakilabot na pag-iral. Tiyak na pagkakataon na makapasok sa kaharian ng mga Diyos. Gaano kalaking tulong ang kailangan nito mula sa langit? Sa madaling salita, Senior, isa ka bang maharlika? Buong pagmamalaking sinabi ni Trenton, kilala ang upuang ito bilang numero 1 henyo ng lahi ng dragon noon.
Natural lang na isa akong maharlika. Ah. Tapos yung patak ng dugong ibinigay mo sa akin. Iyan din ang esensya ng dugo ng isang maharlika. Gayunpaman, ang pundasyon ng pisikal mong katawan ay masyadong mahina. Ang patak ng esensya ng dugong iyon ay hindi sapat para hayaan kang umunlad bilang isang maharlika. Ang tunay na lahi ng dragon ng isang maharlika ay mas dalisay kaysa sa iyong inaakala. Sabi ni Trenton. Nagpakita ng pagkadismaya ang mukha ni Mateo. Tungkol sa ganitong uri ng lahi na maaaring makapasok sa deity realm, matagal pa rin itong hinahanap-hanap ni Mateo. Kahit hindi na ngayon makamit ang deity realm, hindi na kailangang sabihin pa ang lakas ng ganitong uri ng bloodline. Ang kailangan ni Mateo ngayon ay lakas. Nang makita ang dismayadong ekspresyon sa mukha ni Mateo, ngumiti si Trenton at sinabing, hindi mo rin kailangang madismaya. Ang hindi paggana ng patak ng dugo ay hindi nangangahulugang hindi gagana ang buto ng dragon na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at sinabi niya, Senyor, ano nga ba ang pinagmula ng buto ng dragon na ito? Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat itong isang tunay na buto ng dragon mula sa panahong primeval. Isa pa, ito ay mga labi ng buto ng isang deity realm powerhouse. Malinaw na hindi rin alam ni Trenton ang pinagmula ng buto ng dragon na ito. Ngunit hindi nito nahadlangan ang kanyang mga haka-haka tungkol sa buto ng dragon na ito. Namutla si Mateo sa takot at sinabing, panahon ng sinaunang panahon. Hindi ba't ibig sabihin noon ay 1,000,000 taon na ang nakalipas mula noon? Ang kasaysayan ng banal na kaharian ay walang napapatunayang mga tala. Ngunit ayon sa paghahati ng mga panahon, 1,000,000 taon na ang nakalilipas mula ngayon ay ang panahong sinauna. At ang panahong ito kung saan ang banal na daw ay lumiit sa zero sa loob ng 1,000,000 taon ay kilala bilang sinaunang panahon. Sinabi ni Trenton na ang buto ng dragon na ito ay isang tunay na buto ng dragon mula pa noong sinaunang panahon. Kung gayon, natural lamang na mayroon itong mahigit 1,000,000 taon ng kasaysayan. Wala talaga akong maisip na ang isang piraso ng buto ng dragon ay kayang mag-imbak ng 1,000,000 taon nang hindi nabubulok. Gaano ba kalakas ang lakas ng may-ari ng buto ng dragon na ito noong nabubuhay pa siya? Hey, ikaw? Itong batang ito? Ang dami mong alam. Tama, ang buto ng dragon na ito ay isang ang bagay mula pa noong 1,000,000 taon. Pero dahil napakalayo na ng panahong iyon, ang aura ng divine daw sa buto ng dragon na ito ay nawala na. Kaya, makakalimutan mo na rin ang pagsisiyasat sa anumang sikreto ng divine daw mula rito. Pero sa piraso ng sinaunang buto ng dragon na ito, maaaring lubos na hulaan na ang iyong bloodline ay may pagkakataong umunlad sa isang royal bloodline. Tumingin si Trenton kay Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, tila may nakikita sa kung ano. Nanlamig ang puso ni Mateo. Ang matandang ito ay tuso at mapanlinlang na para bang may napagtanto siya. Bawat isa sa kanyang mga kilos ay nasa ilalim ng kanyang pagmamatsyag. Malamang ay matagal na niyang nahulaan ang ilang mga bagay. Maliban na lang sa mukhang walang masamang balak si Trenton sa kanya. Gayunpaman, dahil hindi ito ibinunyag ng kabilang panig, maaari na lamang ipagpatuloy ni Mateo ang pagpapanggap na baliw. Nag-isip-isip si Mateo at sinabing, ang buto ng dragon na ito ay dapat ding maging isang napakahalagang kayamanan para kay Senior, hindi ba? Bakit ito ibinibigay sa akin ni Senior? Tumawa ng malakas si Trenton at sinabing, ako, ang grupo ng mga matatandang butong ito, ay matagal nang nawala ng kwalifikasyon para hanapin ang deity realm. Sayang din ang pagpipino ng 10 piraso ng buto ng dragon na tulad nito. Mas makabubuti sa iyo, ang batang ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, tila nahulaan ang intensyon ni Trenton sa paggawa nito. Walang duda, sadyang inaayos siya ni Trenton na ito. Ngunit kung ano ang dahilan niya sa paggawa nito, walang paraan si Mateo para malaman. Mukhang wala nang ibang pagpipilian si Mateo sa ganitong sitwasyon ngayon. Kahit napawiin niya ang kanyang uhaw gamit ang lason, kailangan pa rin itong inumin ni Mateo. Base sa impormasyong nakuha mula kay Riza doon, maaaring naabot na ni Carson ang lakas ng 10 dakilang banal na hari. Ang impormasyong ito ay maituturing na parang isang napakalaking bundok na dumudurog sa puso ni Mateo. Ang kailangan niya ngayon ay lakas. Ang pangakit ng isang maharlikang dugo kay Mateo ay kahanga-hanga. Kung gayon, maraming salamat, Senior. May tanong pa si Mateo.
Ang mga banal na inscription na binanggit ni Senior dati, ano ba talaga iyon? Ano ang kaugnayan nito sa deity realm? Ngayong dumating na ito, sigurado na si Mateo na ang mga banal na inscripsyong ito ay talagang mga bagay na pagmamayari ng isang makapangyarihang deity realm. Kung paano lang gamitin ang bagay na ito, hindi pa rin alam ni Mateo kung paano. Dahil kayang isigaw ni Trenton ang banal na inscription ng may katiyakan, malamang ay mayroon pa rin siyang kaunting pagkakaintindi rito. Ang mga banal na inscription ang sikreto ng lahi ng dragon. Hindi ka pa kabilang sa lahi ng dragon. Hindi ko masabi sa iyo. Pagkatapos mong lubusang pinuhin ang piraso ng buto ng dragon na ito at makamit ang isang royal bloodline, sasabihin ko sa iyo ang mga bagay tungkol sa mga banal na inscription sa ibang pagkakataon, walang pakialam na sabi ni Trenton. 812. Akala ni Mateo noon pa man ay kakaiba ang mga banal na inscripsyong ito na nakuha ng kanyang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal nang alam ng lahi ng dragon ang mga banal na inscripsyong ito. Mukhang ang mga banal na inscripsyong ito ay isa ring lubos na lihim na anta sa angkan ng mga dragon. Nang marinig ang kahulugan ng mga salita ni Trenton, malinaw na tanging isang tunay na maharlikang dragon lamang ang may kwalipikasyon para malaman ito. Dahil sinabi ni Trenton ang mga salitang iyon, natural na hindi tama para kay Mateo na magtanong muli. Sa mga bagay na may kinalaman sa deity realm, kahit sino pa man sa anumang lahi, lahat sila ay magiging lubhang maingat. Ang ganitong uri ng sikreto ay tiyak na hindi ilalabas para ibahagi sa iba. Para kay Trenton na mga akong sasabihin sa kanya ay malinaw na may exception na siya. Kung hindi, paano niya magagawang pakawalan ang labi niya para sa kanya, isang tao? Ang pagpipino ng buto ng dragon na ito ay hindi gawain sa isang araw. Bukod pa rito, ang proseso ay lubhang masakit. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip, sabi ni Trenton. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Mateo, at nagtanong, "G, gaano ba kasakit?" May nababalitang masamang kutob si Mateo. Nang pinapalamig niya ang katawan sa tubig ng pool kanina, sobrang sakit na nito. At ang tubig sa pool na ito ay isa lamang maliit na enerhiyang tumulo mula sa buto ng dragon. Kaya naman, ang paghihirap ng pagpino mismo ng buto ng dragon ay tiyak na magiging mas nakakatakot kaysa dati. Kumpara sa pagpapatigas mo sa tubig ng pool dati, siguradong mas masakit ito ng 100 beses. Kung hindi mo ito matiis, may posibilidad pang ang magpakamatay ka dahil sa paghihirap na dulot nito. Kaya naman, bago ka magpino, kailangan mong mag-isip ng malinaw, sabi ni Trenton, sinuri niya ang ekspresyon ni Mateo. Kumabog ng malakas ang puso ni Mateo. Ang ganitong uri ng paghihirap noon ay nakapagpapaantay na sa mga tao ng kamatayan. Kung ito ay 100 beses na mas masakit, anong klaseng pakiramdam iyon? Nanginig ang anit ni Mateo, at hindi niya namamalayang natakot siya sa sinaunang buto ng dragon na ito. Nang makita ang hitsura ni Mateo, nakangiting sinabi ni Trenton, "Ano? Natatakot?" Mapait na ngiti ang sinabi ni Mateo, "Hindi ba't medyo bata pa si Senior para gamitin ang ganitong klaseng pang-aasar para harapin ako? Kailangan talagang magpino. Pero kailangan kong ayusin ng kaunti ang aking pag-iisip." Lubhang hinanggad ni Mateo ang kapangyarihan. Hindi niya kayang talikuran ang isang napakagandang pagkakataon. Bukod pa rito, sinabi ni Trenton na pagkatapos niyang makamit ang maharlikang dugo, sasabihin pa niya rito ang impormasyon tungkol sa mga banal na inscription. "Huho, may tiwala ako sa iyo. Ang sinaunang buto ng dragon na ito ay napakahirap makuha at isang ang sukdulang kayamanan ng lahi ng dragon. Ang pagpino ng buto ng dragon ay parang pagsasama-sama lamang ng buto ng dragon na ito sa iyong kalansay. Pagkatapos ng pagpino, hindi lamang mo makakamit ang maharlikang dugo, maaari pa nitong doblehin ang kapangyarihan ng iyong mga teknik sa martial arts ng lahi ng dragon. Sa oras na iyon, ang iyong pisikal na katawan ay hindi masisira. Ang dugo ng maliit na ahas na ito ay marumi at hindi kayang tiisin ang presyon ng dragon sa buto ng dragon na ito. Kung hindi, paano ka makikinabang sa bagay na ito? Nakangiting sabi ni Trenton. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, at hindi niya namamalayang sinimulan niya itong abangan ng palihim. Nang makuha ang buto ng dragon, bumalik si Mateo sa ibabaw ng tubig at nagsimulang magnilay-nilay.
Pagkatapos ng kalahating araw, ang estado ng pag-iisip ni Mateo ay naging parang tuyong balon na walang alon, at sinimulan niyang pinuhin ang buto ng dragon. Gayunpaman, nang pinuhin ni Mateo ang kanyang mga napagtanto na ang 100 beses na mas masakit na binanggit ni Trenton ay medyo magaan pa rin. Ang pagsasabi na 1,000 beses na iyon ay, sa katunayan, ay hindi naman kalabisan. Ang sakit na tumatago sa kaibuturan ng kanyang puso ay talagang nagpabuti sa kanya na namatay na lang. Arg! Gamulong si Mateo sa lupa dahil sa sakit at ginamit pa niya ang kanyang mga kamao para malakas na ihampas sa lupa. Sa huli, ginamit pa niya mismo ang sarili niyang ulo at inuntog ang bato. Bomb! Sa isang katok lang, nagkalat ang mga kalat sa lupa at nagliparan ang mga ito kahit saan. Akala pa nga ni Mateo ay medyo eksaherado ang sinabi ni Trenton dati. Gaano man kasakit, masasaktan ba ito hanggang sa magpakamatay siya? Pero ngayon, gusto na talaga niyang direktang wakasan ang sarili niyang buhay. Ang mga buto sa buong katawan ni Mateo ay kumakalabog at naglalangit-ngit na parang agad itong magkakawatak-watek. Talagang masakit ito hanggang sa utak. Ang ganitong uri ng paghihirap, ay talagang hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Nang makitang ganito si Mateo, medyo hindi mapakali ang Black Wind sa tabi. Hindi niya napigil ang tanungin si Trenton, Lord Throne, kaya ba ni Master? Na makayanan ito. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Trenton nang sabihin niya, kung iba pa yan, hindi ko siya papayuhang pinuhin ang buto ng dragon. Pero Mateo, may tiwala pa rin ako sa kanya. Kung makakayanan niya o hindi. Nasa kanya na yan. Ang unang pagpipino ng sinaunang buto ng dragon na ito ang pinakamasakit. Hindi niya talaga kayang isipin. Kapag nalagpasan niya ito, magiging malawak ang kalangitan na may magagandang tanawin. Kung hindi niya ito malalagpasan. Malinaw na wala ring lubos na kumpiyansa si Trenton nang sabihin niya ito. Putok. Lumipad si Mateo patungo sa kalangitan, ngunit nang maputol ang enerhiya ng asensya, direkta siyang nahulog mula sa kalangitan, at bumulusok pababa ng may mahinang pagbagsak. Dahil dito, mas natahimik si Mateo. Ang buong katawan niya ay nakasubsob sa lupa, nanginginig. Mariin na ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga ngipin, at naglabas ng mga tunog ng pagngangalit. Maraming beses siyang nahimatay sa sakit ngunit muling nagising mula sa matinding paghihirap. Paulit-ulit ang ganito, unti-unting nanlalabo ang kanyang kamalayan. Paano pa kaya magkakaroon ng natitirang lakas ang kasalukuyang Mateo para gamitin ang kahit anong puso na parang monolith? Ang sumusuporta sa kanya ay isang paniniwala lamang. Iyan ang hatol para sa paghihiganti. Ngayong kinilala na ni Black Wind si Mateo bilang Panginoon, labis siyang naapektuhan ng kanyang paghihirap na para bang siya mismo ang nakakaranas nito. Gusto niyang pumunta roon at suportahan si Mateo ng maraming beses ngunit pinigilan siya ni Trenton. Ang paglapit mo para tulungan siya ngayon ay nakakasama sa kanya. Malungkot ang ekspresyon ni Trenton, at walang pakialam na sinabi niya ang pangungusap na ito. Para sa kasalukuyang Mateo, bawat minuto, bawat segundo, ay walang katapusan. Sa isang iglap, lumipas ang isang araw. Pero para kay Mateo, parang lumipas ang isang buong buhay. Patuloy pa rin ang pagkibot ng kanyang katawan sa lupa, ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri ay nagmamasak kasabay ng tunog ng pagkalabog, na nagpapasakit sa mga tao kapag nakikita nila. 2 araw, 3 araw. 5 araw. Nang sumapit ang ika-5 araw, biglang tumitig si Trenton nang nanlalaki ang mga mata, ang tingin kay Mateo ay nagpapakita ng isang malungkot na tingin. Nakayuko pa rin si Mateo sa lupa, ngunit nanginginig ang kanang kamay niya na inabot, at dahan-daang idiniin pababa sa tuktok ng kanyang ulo. Guru, huwag. Sigaw ni Black Wind at pipigilan na sana si Mateo na magpapakamatay. Ngunit, bago pa man gumalaw ang kanyang figure, pilit siyang pinigilan ni Trenton. Kasing dilim ng tubig ang ekspresyon ni Trenton nang sabihin niya, ito ang pinakamahirap niyang balakid. Kapag nalampasan niya ito, makakatanggap siya ng walang katapusang benepisyo. Ngayon, depende na ito sa kung gaano kalakas ang kanyang determinasyon. Nakatitig si Trenton sa palad ni Mateo, walang tigil na sumisigaw sa kanyang isipan, Mateo, huwag kang sumuko. Panginoon ko, ngayon na. Malapit nang matapos ang 1 buwan.
Sabi ni Jonard na may komplikadong ekspresyon. Natapos na ang isang buwan. Ngunit wala pa ring aktibidad sa Crimson Afterglow Valley. Hindi pa rin lumalabas si Mateo. Ipinahihiwatig nito na gugugulin ni Robin ang huling bahagi ng kanyang buhay upang buksan ang malaking hanay. Ang malaking hanay na ito ay mayroong 5 araw ng panghihina kada 300 taon. Ang pagbubukas ng malaking hanay sa panahong ito ang pinakamadali. Lumipas na ang 5 araw ng panghihina. Kung mapipilitin si Robin na buksan ang malaking hanay, mas malaki ang magagastos na halaga. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung mabubuksan niya ang malaking hanay o hindi ay ibang usapan na rin. Pero kahit na mabuksan man ito o hindi, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, tila medyo kalmado ang ekspresyon ni Robin. Nakangiti niyang sinabi, mukhang kalooban ng Diyos. Sapat na ang talento ni Mateo para suportahan ang kinabukasan ng aking Crimson Afterglow Holy Land. Sulit ang paggamit ng kaunting buhay ko para kapalit ng kanyang ligtas na pagbabalik. Banal na Panginoon. Tumulo ang mga luha ni Jonard sa kanyang matandang mukha. Tinapik ni Robin ang balikat niya nang nakangiti at sinabing, lahat ng magagandang bagay ay dapat may katapusan. Pagkatapos kong mamatay, kailangan mong tulungan ng mabuti si Mateo. Hayaan siyang lumaki sa lalong madaling panahon. Tumango si Jonard habang may luha sa kanyang mga mata. 813. Ugong. Kasalukuyang naghihintay si Robin na gumamit ng spell para puwersahang buksan ang Grand Array nang bigla na lang, nayanig ang lupa, at gumalaw ang mga bundok. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Robin at Jonard. Ito. Anong nangyayari? Ang malaking hanay na itinayo ng forefather ay talagang gumuho. Nawala ng malay si Robin. Ang malaking hanay na ito ang naging harang upang itago ang Crimson Afterglow Valley. Sa pamamagitan mismo ng malaking hanay na ito kaya nakatayo ng mataas ang Crimson Afterglow Valley sa loob ng napakaraming taon. Ngunit ngayon, ang malaking hanay na ito ay tuluyang gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tubig ng lawa, lunti ang mga bundok, berdeng damo, lahat ng nasa harap nila ay naging ilusyon lamang. Sa wakas, nabawi ng Crimson Afterglow Valley ang orihinal nitong anyo. Ang Desolate Ancient Drip Essence Pool ay tuluyang nalantad sa mundo. Ito. Ano ang gagawin tungkol dito? Natatarantang sabi ni Jonard. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ang dahan-daang lumabas mula sa lambak. Sa likuran niya ay nakasunod ang isang itim na dragon na parang baha. Nang makita ni Robin ang eksenang ito, hindi napigilan ni Robin ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Ang itim na dragong ito na nasa baha ay nasa malaking bilog ng Faceless Realm. Si Mateo to. Biglang sigaw ni Jonard. Lumungkot ang ekspresyon ni Robin. Natural lang na alam niyang si Mateo iyon. Pero bakit may sumusunod na itim na dragon sa likuran ni Mateo? Hindi malinaw ang sitwasyon. Hindi rin naglakas loob si Robin na padalos-dalos na lumapit para bumati. Kung nasa kasagsagan siya ng kanyang sigla, natural lang na wala siyang pakialam sa itim na dragong baha. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan, mahirap talagang sabihin kung sino ang tunay na makakalaban ng itim na dragong baha, na siyang magtatagumpay. Dahan-daang lumapit si Mateo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa dalawa ng nakangiti at sinabing, Banal na Panginoon, unang elder. Ang tagal nating hindi nagkita. Pinag-alala ko kayong dalawa. Tumango si Robin at tiningnan ang itim na dragon sa likuran ni Mateo nang may pagmamasid. Naintindihan ito ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi ninyo kailangang mag-alala. Si Blackwind ay ang aking bagong nakuha na lingkod. Hindi siya makakasama sa banal na lupain. Ang Desolate Ancient Drip Essence Pool lang ay malamang na hindi na magagamit sa hinaharap. Anong sabi mo? Muling nagulat si Jonard sa kanyang puso. Ang Desolate Ancient Drip Essence Pool ang siyang pundasyon ng Crimson Afterglow Holy Land. Ngayon, sinabi na nga ni Mateo na hindi na ito magagamit. Walang dadang parang biglaan itong dumating sa Crimson Afterglow Holy Land. Bumantong hininga si Robin at sinabing, ginagamit ng malaking hanay na ito ang enerhiya sa Desolate Ancient Drip Essence Pool bilang pundasyon. Ngayong tuluyang nawasak ang malaking hanay, malinaw na nakaranas din ng kaguluhan ang Desolate Ancient Drip Essence Pool.
Sa hinaharap, malamang na kailangan ng magbago ng landas ang Crimson Afterglow Holy Land. Nang marinig iyon ni Jonard, naging sobrang pangit din ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tungkol sa ganitong sitwasyon, lubos ding nagsisisi si Mateo. Ang malaking hanay na ito ay mahusay na naitayo. Ang antas ng taong nagtayo ng pormasayon ay malamang na hindi rin naman mas mababa sa kanya. Ngunit ginamit ng array formation na ito ang enerhiya sa Desolate Ancient Drip Essence Pool bilang pundasyon, habang ginamit naman ng Desolate Ancient Drip Essence Pool ang Primeval Dragon Bone bilang pundasyon. Ngayong ang Primeval Dragon Bone ay may maliit na bahagi na pinino niya, ito ay sumanib na sa kanyang katawan, nakatumbas ng pagsira sa pundasyon ng Grand Array. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit mangyayari ang ganitong eksena sa harap ng kanilang mga mata. Sa kritikal na sandali kanina, muling lumitaw sa kanyang isipan ang taos-pusong payo ng kanyang ama na si Richard bago siya pumanaw. Nang maalala ang ngiti ng kanyang ama na puno ng pag-asa, pilit na pinigilan ni Mateo ang pag-iisip na magpakamatay. Iyon ang pag-asa para sa kanya na mabuhay ng maayos. Ang pag-asang ito ay parang tambol sa gabi at kampana sa umaga sa isang monasteryo, na nagbibigay daan kay Mateo na makahanap ng lakas ng loob na magpatuloy. Gaya ng sinabi ni Trenton, matapos malampasan ni Mateo ang balakid na ito, nakayanan niya rin ang ilang araw pagkatapos ng ganoon lang. Pagkatapos ng humigit kumulang 20 araw, sa wakas ay napino na ni Mateo ang sinaunang buto ng dragon. Nagresulta rin ito sa pagbagsak ng Grand Array. Matapos pinuhin ang sinaunang buto ng dragon, ang cultivation realm ni Mateo ay tumaas na sa 4th level boundless. Ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tumaas ng isa pang antas, lakas na maihahambing sa Heaven Enlightenment Realm. Masasabing ang paglalakbay na ito sa Crimson Afterglow Valley ay nagdulot ng napakaraming ani para kay Mateo. Sinisira lang talaga ng presyo ang pundasyon ng Crimson Afterglow Holy Land. Ikaw. Sa loob ng isang buwan, hindi ka lang nakarating sa Boundless Realm, kundi nalagpasan mo pa ang 4 na maliliit na hangganan ng magkakasunod, at narating ang 4th level Boundless Realm. Biglang natuklasan ni Robin ang pagbabago ni Mateo at napasigaw sa gulat. Malaki ang naging pagbabago ng emosyon ni Jonard kanina at hindi niya napansin ang pagbabago ni Mateo. Kung titingnan ngayon, totoo nga. Kahit na pumasok siya sa Desolate Ancient Drip Essence Pool, medyo nakakatakot din ang ganitong bilis ng pagpapabuti, di ba? Lahat ng ito ay dahil sa Desolate Ancient Drip Essence Pool. Nakakalungkot lang. Parang medyo sobra ang enerhiyang nasipsip ko. Kaya nga nagresulta ito sa... Medyo nahihiya na sabi ni Mateo. Ikinumpas ni Robin ang kanyang kamay at medyo nasasabik na sinabi, kung tama ang aking mga hula, dapat ay nakapasok ka na sa rehiyon ng ikapitong antas, tama ba? Tumanggaw si Mateo, ngunit naisip niya sa sarili na walang magawa, higit pa sa rehiyon ng ikapitong antas, nahukay ko pa ang pundasyon ng Desolate Ancient Drip Essence Pool. Pero hindi alam ni Robin ang dahilan at nasasabik na sinabi, ang aking Crimson Afterglow Holy Land, tanging ang aking forefather lamang ang nakarating sa ikapitong antas ng rehiyon hanggang sa araw na ito. Hanggat kaya mong makapasok sa 9th level daw profound, kaya nitong protektahan ang aking Crimson Afterglow Holy Land ng halos 10,000 taon ng kasaganaan. Ano ang maituturing na pagkawala ng isang Desolate Ancient Drip Essence Pool? Dahil nakalabas ka na mula sa Desolate Ancient Drip Essence Pool, iniisip ko kung sumasang-ayon ka ba sa aking kahilingan noon o hindi. Tumingin si Robin kay Mateo nang may pag-asa. Dati, ayaw pa ring sumuko ni Mateo. Pero ngayon, inulit ni Robin ang nangyari noon. Sigaw ni Mateo sa loob-loob ng tusong matandang Sorrow, ngunit walang magawa niyang sinabi, ngayong dumating na ang puntong ito, may kalayaan pa ba akong tumanggi? Hindi ganoong klase ng tao si Mateo na nagpupunas ng bibig pagkatapos kumain, at giniba ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Nakakuha siya ng napakalaking benepisyo sa Desolate Ancient Drip Essence Pool at sinira pa ang pundasyon ng Crimson Afterglow Holy Land. Kung hindi pa rin niya ipinangako kay Robin, hindi niya kayang tiisin ang sarili niya. Tiyak na sigurado rin si Robin sa puntong ito, kaya naman binanggit niya ang nangyari noon. Alam din niya na kung hindi dahil sa Desolate Ancient Drip Essence Pool na wala ng silbi ngayon, malamang ay hindi siya papangako ni Mateo ng kahit ano.
Pero ngayon, napakahirap para kay Mateo na tumanggi kahit anong mangyari. Siyempre, kung talagang tumanggi si Mateo, ang ganitong klaseng tao ay hindi rin karapat-dapat na asikasuhin niya. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Robin nang sabihin niya, "Magaling. Mula ngayon, ikaw na ang batang Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land. Gagawin ng Crimson Afterglow Holy Land ang lahat para matulungan kang makarating sa Dow Profound sa lalong madaling panahon." Pagkalipas ng kalahating buwan, naglabas si Robin ng isang utos na nag-anunsyo sa buong Crimson Afterglow Holy Land na hinirang si Mateo bilang batang Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land. Siyam na halos banal na anak ang pumasok sa banal na bulwagan kasama ang 7 banal na anak upang tulungan si Mateo sa pamamahala gamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Kinailangang sundin ng iba't ibang malalaking pamilya ang mga utos ni Mateo at ang mga utos ni Mateo. Ang utos na ito ay pumukaw ng matinding kaguluhan sa buong Crimson Afterglow Holy Land. Ayon sa kaugalian, ang batang Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land ay palaging pumipili ng pinakamalakas sa 7 banal na anak, at pagkatapos ay nag-aanunsyo pagkatapos na makalusot ang taong iyon sa Faceless Realm. Pero sa pagkakataong ito, ang banal na Panginoon ay kumilos ng taliwa sa kanyang normal na sarili at direktang itinalaga si Mateo na tanging Boundless Realm lamang bilang batang Panginoon. Bagamat may suporta mula sa unang elder at iba't ibang elder ng banal na bulwagan, ang paghirang na ito ay pumukaw pa rin ng ilang tinig ng oposisyon. Wala talagang pakialam si Mateo sa ganitong uri ng mga boses na sumasalungat sa kanya. May isa pa siyang inaalala ngayon. Dahil nangako siyang magiging batang Panginoon ng banal na lupain, natural lamang na hindi na magpapatuloy si Mateo sa paninirahan sa sinaunang lungsod ng Karangyan. Inutusan niya ang mga tao na sunduin sina Renden at Sofia at ang iba papatungo sa banal na lupain, ngunit hindi niya inaasahan na may dala pala silang balita. Umalis na talaga ang White Light. Mabuti na lang at nag-iwan ng mensahe si White Light para kay Mateo bago umalis. Pero ang mensaheng iniwan ni White Light ay may ilang salita lamang, "Magkikita tayong muli sa ibang araw. Pupunta ako sa rehiyon ng mga demonyo. 814. Ang Demon Region ay hindi isang teritoryo na may iisang rehiyon lamang. Ang Divine Realm ay may 1,000 rehiyon. Habang ang Demon Region ay sumasakop sa halos 1/5. Ang natitirang 4/5 ay binubuo ng mga rehiyon para sa mga tao. Siyempre, ang mga rehiyon ng tao ay mayroon ding ilang mga eksperto sa lahi ng demonyo. Ngunit para sa angkan ng dragon at angkan ng puting tigre, ang ganitong uri ng mga angkan, halos hindi sila makikita sa teritoryo ng tao. Naisip ni Mateo na maaaring nagising na ng White Light ang ilang alaala ng kanyang mana at nagkaroon ng matinding kahirapan, kaya naman aalis siya ng walang paalam. Nang malaman ni Mateo na umalis na si White Light, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Ang pamamaalam na ito, ni hindi ko alam kung anong taon at anong araw sila muling magkikita. Medyo nag-aalala rin si Mateo para sa White Light. Tutal, nasa tier 6 pa lang siya ngayon. Medyo mapanganib pa rin ang paggala-gala sa Divine Realm. Mula sa rehiyon ng White Valiant hanggang sa rehiyon ng mga demonyo, kinailangan nitong tumawid sa maraming pangunahing rehiyon. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang mga bagyong kinasangkutan. Nakaalis na pala si White Light. Kahit hanapin pa ni Mateo, hindi pa rin niya ito mahahanap. Napakalaki ng banal na kaharian. Bukod pa rito, ang lahi ng mga demonyo ay labis na ayaw sa mga tao. Kung lalampasan ni Mateo ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi man lang siya sapat para punan ang mga siwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Ang rehiyon ng White Tiger ay mayroong maraming powerhouse ng Divine King. Kasabay ng pag-anunsyo niya na si Mateo ang magiging batang Panginoon, buong pagmamalaki ring idineklara ni Robin na papasok sa huling pag-iisa, planong makalusot sa ikalawang antas na Dow Deep. Siyempre, lahat ng ito ay para lamang matakpan ang mga mata ng mga tao. Sa kasalukuyang kalagayan ni Robin, kalimutan mo na ang pag-atake sa second level Dow Profound, ang pagpanaw niya habang nagmumuni-muni pagkalipas ng isang araw ay magpapasalamat sa langit at lupa. Pero ang ibig sabihin ni Robin ay plano na niyang ibigay ng buo ang Crimson Afterglow Holy Land kay Mateo. Walang kahit kaunting gulat, nang unang beses na tinawag ni Mateo ang Elders Council para pag-usapan ang mga bagay-bagay, nakatanggap siya ng malakas na reaksyon. Ang konseho ng mga nakatatanda ay binuo ng mga nakatatanda at mga ordinaryong nakatatanda ng banal na bulwagan.
Ang mga nakatatandang ito ay pawang mga eksperto sa faceless realm ng walang pagbubukod. Mayroong 3 elder sa banal na bulwagan, habang ang mga ordinaryong elder ay may 10 na kumakatawan sa 10 dakilang pamilya ng banal na lupain. Unang elder, ayon sa mga patakaran ng banal na lupain, bago magtalaga ng isang batang Panginoon, ang banal na Panginoon ay kailangang dumaan sa pag-aproba ng konseho ng mga nakatatanda upang maisigawa ito. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ilabas ng banal na Panginoon ang utos, direkta niyang pinili na pumasok sa isang saradong pag-iisa. Hindi man lang namin siya nakilala. Maaari kayang plano ng banal na Panginoon na palayasin kaming 10 malalaking pamilya mula sa banal na lupain. Sabi ng isang ordinaryong elder. Kahit na nakuha ni Mateo ang unang pwesto sa kompetisyon ng Quasi-Holy Son, at dalos-dalos na hinayaan siyang direktang manahin ang posisyon ng batang Panginoon, masyado ba itong minadali? Nasa boundless realm pa lang si Mateo. Mas mahina ang lakas niya kumpara sa 7 Holy Sons. Ano ang basehan niya para kunin ang posisyong ito bilang batang Panginoon? Ang nagsasalita sa pagkakataong ito ay ang nakatatanda ng pamilya Wu na nagngangalang Samuel. Ang lakas ng 10 malalaking pamilyang ito ay pawang kakilakilabot. Masasabing sumasakop ito sa kalahati ng lupain ng banal na lupain. Bukod pa rito, ang mga disipulo ng banal na bulwagan, malamang mahigit kalahati ang nagmula sa 10 dakilang pamilyang ito. Sa makatuwid, ang kanilang mga posisyon sa banal na lupain ay napakataas. Siyempre, gaano man kataas ang posisyon, hanggat hindi kayang lumikha ng Dao Profound Realm ang mga pamilyang ito, wala rin itong saysay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Dao Profound Realm at Faceless Realm ay parang ulap at putik. Kahit na mas malakas pa ang kanilang puwersa, para na rin silang mga tigreng papel kung hindi sila papasok sa Dao Profound. Kasing dali lang ng pagbaligtad ng palad para sa banal na Panginoon ang pagnanais na lipulin ng mga pamilyang ito. Sa makatuwid, sa isang rank 9 Holy Land, ang banal na Panginoon ay isang sukdulang Diyos. Malamig na sumangot ang unang elder nang marinig iyon at sinabing, maaari kayang ang bawat isa sa inyo ay gustong magrebelde. Kailangang makinig ang konseho ng mga elder ng banal na lupain sa mga kagustuhan ng banal na Panginoon para sa lahat ng bagay. Dahil ang banal na Panginoon ang nagdesisyon, nangangahas ba kayong sumuway? Ngunit nang marinig iyon ni Samuel, sinabi niya, unang elder, mali ang mga salitang ito. Ayon sa kagustuhan ng banal na Panginoon, natural lang na hindi kami maglakas loob na tumutol. Ngunit itong si Mateo na nagmana ng posisyon ng batang Panginoon, ito ba talaga ang intensyon ng banal na Panginoon? Ikaw mismo ang magbilang, ilang taon na ba ang nakalipas mula nang hindi namin, ang 10 matatandang ito, nakita ang banal na Panginoon? Mula nang mawala ng mahabang buhay si Robin, karamihan sa kanyang oras ay nasa isang nag-iisa at hindi palabas, upang mabawasan ang pagkaubos ng mahabang buhay. Ang mga nakakita sa kanya ay si First Elder lamang din. Kahit ang 2 pang elder sa Holy Hall ay bihirang makita siya. Pagkatapos ng napakaraming taon, matagal nang may hinala ang 10 dakilang matatanda kung malusog pa rin ba si Robin o hindi. Bagamat ang utos sa pagkakataong ito ay nasa isang malaki at kamangha-manghang saklaw, ang 10 dakilang pamilya ay may ilang pagdududa tungkol sa pagiging tunay ng utos na ito. Lalo na't ang pamilya Wu ay lubos na tutol kay Mateo. Kapag si Mateo ay naging batang Panginoon, tiyak na magiging lubhang hindi kanais-nais ito para sa pamilya Wu. Kaya naman, ang pagiging tutol ni Samuel kay Mateo ay natural na makatuwiran din. Bukod pa rito, ang 10 dakilang pamilya ay talagang naglalaban-laban din sa dilim nitong mga nakaraang taon, lahat para sa problema ng pag-angat ng susunod na banal na Panginoon. Kung ang disipulo ng kanilang pamilya ay naging batang Panginoon, natural lamang na kapag ang isang lalaki ay nakamit ang Dao, ang kanyang mga manok at aso ay aakyat din sa langit, at makikiyabang din ang buong pamilya. Kaya naman, ang mga kota para makapasok sa Crimson Afterglow Valley sa pagkakataong ito, ang kompetisyon sa pagitan ng mga banal na anak ay napakatindi rin. Ngunit sa huli, sina Harvey, Isko, at Perry, ang 3 taong mas mataas ng isang angkla. Hindi kalakihan ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng 7 banal na anak. Karamihan ay nasa ika-4 na antas hanggang ika-5 antas ng kaliwanagan sa langit. At ang lakas ng 3 taong ito ay malinaw na mas mataas ng isang antas.
Napag-usapan na, kahit na malakas ang lakas ng pamilya Wu, wala talagang miyembro ng pamilya Wu sa 7 banal na anak. Sa simula, si Janus ang may pinakamalaking pag-asa na makahabol mula sa likuran. Sino ang mag-aakala na sa kompetisyon ng Quasi Holy Son sa pagkakataong ito, natalo siya ng walang kahirap-hirap? Samuel, ang ibig mong sabihin ay pinipilit ni Chen na ito ang emperador na sundin ang aking utos para utusan ang mga duke at prinsipe. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagsasabi nito? Tanong ni Jonard nang may malamig na ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Samuel, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Unang elder, hindi ko sinasadya yan. Mapanirang puri ang mga paratang mo rito. Ang 10 dakilang pamilya natin ay matatag at tapat sa banal na lupain. Pero dahil hindi tayo nakasama ng banal na Panginoon sa loob ng maraming taon, hindi maiiwasan na mayroon tayong anumang ideya, tama ba? At ang utos na ito ay inilabas ng nakakalito. Hindi ko talaga maisip kung anong karapatan ang dapat gampanan ng isang maliit na banal na paglalakbay sa kaharian bilang batang Panginoon. Base lang sa pagpasok ni Mateo sa ika-7 antas ng rehiyon sa Desolate Ancient Drip Essence Pool. Hindi pa rin kaya sapat ang dahilan na ito. Malamig na sabi ni Jonard kasabay ng isang malamig na pagsihot. Sa oras na ito, ibinuko rin ng elder ng pamilya Nolan, si Jerry Nolan, ang kanyang bibig upang magsalita. Unang elder, ang aking pamilya Nolan ay matatag at matatag sa banal na Panginoon. Naniniwala akong alam ito ng lahat. Sa kasalukuyang kalagayan ng banal na Panginoon, talagang lahat tayo ay nag-aalala. Kung pag-uusapan ang pagpasok sa isang retreat upang salakayin ang second level daw profound, ang panahon ng pag-iisa na ito ay talagang masyadong mahaba. Si Mateo, na nagmana ng posisyon ng batang Panginoon, ay tama, hindi natin dapat questionin. Ngunit narinig ko si Hong-er na nagsabi na noong lumabas sila, si Mateo ay nasa ika-6 na antas lamang ng rehiyon. Kung tungkol sa kung nakapasok siya sa ika-7 antas ng rehiyon o hindi, wala rin tayong paraan para malaman. Sa sinabi ni Jerry, agad na nagdilim ang mukha ng unang elder. Mukhang ilang dekada nang hindi nagpapakita ang banal na Panginoon, ang Crimson Afterglow Holy Land ay nanginginig na. Walang sino man ang magdududa sa mga salita ni Jerry. Dahil sila ay tunay na tapat sa banal na lupain. Ang mga miyembro lamang ng angkan ng pamilya Nolan ng Faceless Realm na namatay para sa banal na lupain ay umabot na sa mahigit 100. Mukhang matagal nang naghihinala sa kanya ang 10 dakilang elder na ito. Nang hayaan si Mateo na manahin ang posisyon ng batang Panginoon sa pagkakataong ito, sa wakas ay sumabog ang 10 dakilang elder. Sa pagkakataong ito, si Mateo na nanatiling tahimik at hindi nagsalita ay sa wakas ay nagsalita. Ang dududa sa akin ng mga nakatatanda ay walang iba kundi ang pag-iisip na ang lakas ni Mateo ay mababaw at hindi sapat upang manahin ang posisyon ng batang Panginoon. Dahil ganoon nga, handa si Mateo na tanggapin ang hamon ng sinuman sa 7 banal na anak. Kung matalo si Mateo, ang posisyong ito ng batang Panginoon, ayos lang din. 815. Sa 7 banal na anak, ang pinakamalakas sa kasalukuyan ay natural na si Harvey. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Mateo ay si Harvey mismo. Sa totoo lang, walang reklamo si Harvey tungkol sa pagmamana ni Mateo ng posisyon bilang batang Panginoon. Doon nakalagay ang talento ni Mateo. Kahit hindi siya ang katapat niya ngayon, hindi rin naman kailangan ng mahabang oras para malampasan siya. Kahit hindi nakapasok si Mateo sa ika-7 antas ng rehiyon sa huli, kahit papaano ay nakapasok din siya sa ika-6 na antas ng rehiyon. Mas malakas si Mateo kaysa sa kanya, si Harvey. Ang ganitong uri ng henyo, wala siyang kayang ipagmalaki. Pero nang sabihin sa kanya ni Jerry ang bagay na ito, pumayag si Harvey nang walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, interesado rin siya sa kasalukuyang lakas ni Mateo. Kung mawawala ang pagkakataong ito, maaaring wala na siyang pagkakataong makipaglaban kay Mateo sa hinaharap. Ang isa ay dahil sa pagkakakilanlan, ang isa naman ay dahil sa lakas. Nabalitaan ni Harvey na si Mateo ay 4th level boundless na ngayon. Dahil sa malaking pag-unlad sa loob lamang ng 1 buwan, malamang na hindi rin magtatagal paglampas sa kanya. Ngunit ang labanang ito ay pumukaw pa rin ng malaking kaguluhan sa Crimson Afterglow Holy Land.
Walang hanggang kaharian na nakikipaglaban sa kaliwanagan sa langit. Halos isang tiyak na senaryo ng pagkatalo. Hindi alam ng lahat kung paano nagkaroon ng kumpiyansa si Mateo na talunin ng isang henyong martial artist tulad ni Harvey. Totoo ngang mahusay ang talento ni Mateo. Pero ang pagmamaliit sa lahat ng bayani sa ilalim ng langit ay isang pagkakamali niya. Sa oras na ito, sa plaza ng banal na lupain, isang malaki at siksik na pulutong ng mga tao ang nakapalibot. Halos walang tao sa mga lansangan ng buong Crimson Afterglow Holy Land. Lahat ay dumalo upang panoorin ang paghaharap na ito sa pagitan ng bago at luma, dalawang henerasyon ng mga henyo. Sinabi mismo ni Mateo na hanggat matatalo siya sa labanang ito, isusuko niya ang posisyon ng batang Panginoon. Ang labanang ito ay nakaapekto sa puso ng lahat ng nasa Crimson Afterglow Holy Land. Hinahamon ng Boundless Realm ang Heaven Enlightenment Realm. Nagbibiro lang ito. Hindi ito pagkakaiba ng isang Major Cultivation Realm, kundi pagkakaiba sa pagitan ng Middle 3 Realms at Upper 3 Realms. May mga taong kayang tumawid sa malawak na bangin na ito. Huwag kang magpakatanga, ikaw. Hindi si Mateo ang humahamon kay Harvey sa laban na ito, kundi si Harvey ang humahamon kay Mateo. Pero mas malala ang sakop ni Mateo sa isang Major Cultivation Realm kaysa kay Harvey. Paano siya mananalo? Tunay ngang walang kapantay na henyo si Mateo. Pero kahit na maunawaan pa ang kanyang tunay na layunin hanggang sa ikalimang yugto, hindi pa rin posible na manalo kay Harvey, hindi ba? Hindi ko talaga alam kung paano mag-isip si Mateo para pumayag sa ganoong hamon. Kung matatalo siya, saan ilalagay ang mukha ng banal na Panginoon? Ang maliliit na grupo sa karamihan ay masigasig na nag-uusap. Gayunpaman, ang opinyon ng publiko ay halos isang panig lamang na naniniwalang magtatagumpay si Harvey. Hindi naman sa hindi sila naniniwala sa talento ni Mateo, pero napakalayo ng agwat sa pagitan ni Mateo at Harvey. Kung si Mateo ay may 9th level boundless na lakas, tiyak na mararamdaman nila na mananalo si Mateo. Pero kung ikukumpara ang 4th level boundless sa 5th level heaven enlightenment, wala nang magandang maitutulong ang mga yan. Kahit gaano pa kagaling ang talento, imposible ring malampasan ang ganito kalaking pagkakaiba. Sa entablado, naroon ang 3 elder ng Great Holy Hall at ang 10 elder ng mga dakilang pamilya. Ang ganitong uri ng pamantayan ay masasabing pinakamataas na pamantayan bukod sa banal na Panginoon. Makikita ang antas ng kahalagahan na ibinibigay nila sa labanang ito. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Jonard ay napakapangit. Akala ng iba ay gustong-gusto ni Mateo na maging batang Panginoon, ngunit alam niyang wala itong pakialam kay Mateo. Hindi siya pumayag kahit na personal na inimbitahan siya ng banal na Panginoon. Kayang sinasadya ng batang ito na sabihin ang mga ganoong klaseng salita para mas makaiwas sa posisyong ito ng batang Panginoon. Kung ganito talaga, nasayang lang ang pinaghirapan ng banal na Panginoon. Sa arena, nakatayo si Mateo na ang mga kamay ay nasa likod. Ngunit sa harap ng makapangyarihang si Harvey, hindi siya natakot kahit kaunti. Hindi maintindihan ng lahat kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo. Nasaan ang espada mo? Maaari kayang gusto mong makipaglaban sa akin ng walang dala. Hindi pa rin binubunot ni Mateo ang kanyang espada hanggang ngayon. Hindi sigurado si Harvey. Nakita na niya ang ikalimang yugto ng sword intent ni Mateo bago pa man at natural na alam niya na ang pinakamalakas ni Mateo ay ang sword intent. Pero kung titingnan ang hitsura ni Mateo, tila wala siyang balak na bunutin ang kanyang espada. Siya pa rin ang pinuno ng 7 banal na anak. Hindi ba't minamaliit nito ang mga tao ng sobra? Ngumiti si Mateo at sinabing, kung gagamit ka ng espada, hindi ikaw ang katapat ko. Kaya hindi ko gagamitin ang espada. Tumalo ng kilay ni Harvey. Labis ang pagkamangha niya sa kanyang puso. Akala pa nga niya ay sadyang ipinapahiya siya ni Mateo nang hindi niya binunot ang kanyang espada. Pero hindi niya inaasahan na inamin pala ni Mateo na hindi niya katapat si Harvey gamit ang espada. Hindi pa kaya ang ikalimang yugto ng kataas-taasang tunay na intensyon ang limitasyon ni Mateo? Maaari kayang mas malakas pa ang kakayahan ng lalaking ito. Paano ito naging posible? Maaari kayang ito ay banal na kaluluwang mistiko na sining. Mas maliit pa ang posibilidad na mangyari iyon. Ang soul force ni Mateo ay nasa alchemy ancestor realm lamang. Sa sitwasyon kung saan handa siya sa ilang antas, hindi ito magdudulot ng anumang banta sa kanya.
Nang makita ang ekspresyon ni Harvey, nakangiting sinabi ni Mateo, hindi mo na kailangang manghula. Malalaman mo rin agad. Kung gayon, simulan na natin. Nagpakita si Harvey ng isang seryosong ekspresyon at tumango. Habang nagiging kalmado si Mateo, lalong lumalakas ang nakakatakot na kutob sa puso ni Harvey. Humph! Nagkukunwaring malalim. Sa kompetisyon ng quasi-horizon, pinag-aralan ng mabuti ang lahat ng kanyang kakayahan. Ano pa kayang mga trick ang mayroon siya para malagpasan ang pagitan ng upper 3 realms at middle 3 realms? May paghamak na sabi ni Samuel. Pero sa sandaling ito, gumalaw si Mateo. Sa sandaling gumalaw si Mateo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Harvey, agad na naipon ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan, at inihanda ang isang kalasag ng enerhiya ng asensya. Dahil wala na siyang natitirang oras para magsagawa ng iba pang mga tugon. Nang walang kahit kaunting pag-alo ng enerhiya ng asensya, ang figure ni Mateo ay dumagundong patungo sa kanya na parang bola ng kanyan. Lumalabas na ang pisikal na katawan pala ang inaasahan ni Mateo. Clank! Isang malinaw na tunog. Tumama ang kamao ni Mateo sa espada ni Harvey, nang walang kahit kaunting kislap. Isang suntok lang, nagulat ang lahat. Si Harvey, ang ekspertong ito sa Heaven Enlightenment Realm, ay agad na nadurudge ni Mateo habang lumilipad. At ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naputol kasabay ng isang kalabog. Ano ba to? Ang mahabang espada sa kamay ni Harvey ay isang high-grade na profound artifact. Umasa lang talaga si Mateo sa malalaman niyang katawan at nakabasag ng high-grade na profound artifact. Ano ba talaga ang naranasan ng lalaking ito sa Crimson Afterglow Valley? Noong quasi-horizon competition, hindi talaga ganoon kalakas ang pisikal niyang katawan. Nakakatakot. Ang laki ng kanyang pisikal na katawan ay malamang maihahambing na sa Heaven Enlightenment Realm, hindi ba? Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang hominin si Harvey. Lumalabas na ito ang kanyang tunay na trahedya. Masyadong nakakapangilabot ang suntok na ito ni Mateo. Sa katunayan, malakas nitong nabasag ang mahabang espada sa kamay ni Harvey. Nakakamangha ang ganitong palabas. At ito ang resulta matapos pahirapan si Mateo ng sinaunang buto ng dragon ng mahigit 20 araw. Ang pisikal niyang katawan ay mas matigas pa kaysa sa isang mataas na uri ng malalim na artifact. Ang dating malabasurang katawan ay nakahabol pa mula sa likuran, nalampasan pa ang Essence Energy Cultivation Realm. Mula simula hanggang katapusan, hindi man lang gumamit si Mateo ng kahit katiting na enerhiya ng asensya. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lakas ng pagsabog ng kanyang malalaman na katawan, ang kanyang bilis at lakas ay kapantay na ng mga eksperto sa Heaven Enlightenment Realm. Dagdag pa sa lakas ng isang tunay na dragon, ang pagtalon ni Mateo sa mga kaharian para hamanin si Harvey ay talagang isang bagay na natural lang. Handa ka na ba? Darating na ako. Bagamat nabali ng suntok na ito ang mahabang espada, hindi naman nasaktan si Harvey. Ngunit tungkol sa tagumpay laban kay Harvey, si Mateo ay puno ng kumpiyansa. Sandali lang. Aaminin ko na. Akmang kikilos na sana si Mateo nang umamin agad si Harvey ng pagkatalo. 816. Kahit nakakatakot ang pisikal na katawan ni Mateo, malamang na kailangan pa rin ng kaunting sisikap para pag-usapan ang pagkatalo kay Harvey. Pero hindi niya inaasahan na direktang inamin ni Harvey ang kanyang pagkatalo. Ang pagbasag ng espada ay katulad ng sa taong bumabasag. Hindi na kailangang makipagkompetensya. Malungkot na sabi ni Harvey. Ang kahindik-hindik na labanan na inaasam ng lahat ay siyang nagpabagsak sa kurtina sa isang round na ito, na nagpamangha sa lahat. Isang suntok lang ang nagpakawala ng isang malalim na artifact. Hindi na pinagdudahan ng lahat ang lakas niya. Ang pagmamana ni Mateo ng posisyong ito ng batang Panginoon ay reputasyon na kasunod ng merito. Ang isang martial artist na may boundless realm ay kayang tumawid sa isang pangunahing cultivation realm upang talunin ang pinuno ng 7 banal na anak. Ano pa ang maaaring pagdudahan? Makapangyarihan ang batang Panginoon. Makapangyarihan ang batang Panginoon. Mabuhay ang batang Panginoong Mateo. Sa gitna ng karamihan, unti-unting sumiklab ang masidhing sigawan. Sa huli, nagsama-sama pa rin ang lahat. Malinaw na ginamit ni Mateo ang kanyang lakas upang sakupin ang lahat ng taong naruroon.
Kung mayroon pa ring mga taong naghihinala tungkol sa papalit ni Mateo sa posisyon ng batang Panginoon noon, lahat ay nagbibigay ng matatag na suporta sa desisyong ito ng banal na Panginoon sa oras na ito. Sa huli, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ang naghahari. Doon na ipakita ang potensyal ni Mateo. Sa paglipas ng panahon, si Mateo ay magiging isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa banal na Panginoon. Tanging ang ganitong uri ng kapangyarihan lamang ang maaaring magtulak sa Crimson Afterglow Holy Land na maging makapangyarihan. Ang pagbagsak ng banal na lupain, pati na rin ang walang katapusang pag-iisa ni Robin, ay unti-unting nagpawala ng tiwala sa lahat sa banal na lupain ng Crimson Afterglow. Maraming tao ang nagsimulang magpanik. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi lamang naroroon sa 10 dakilang matatanda, kundi ito rin ay parang isang salot na kumakalat sa puso ng lahat. Takot na takot sila sa kalooban dahil baka balang araw sila ay maging mahirap at mawala ng tirahan. Kapag sumiklab ang ganitong uri ng takot, magiging sanhi ito ng pagkawasak ng buong Crimson Afterglow Holy Land. Pero sa labanang ito, tinurukan ni Mateo ang lahat ng cardiac tonic. Lahat sila ay naakit sa talento ni Mateo. Hanggat lumalaki siya, ang Crimson Afterglow Holy Land ay muling magniningning sa kagandahan sa White Valiant region. Walang duda, nakuha na ni Mateo ang suporta ng lahat. Sa oras na ito, ang 10 dakilang matatanda na orihinal na nagkimkim ng mga hinala sa kanilang mga puso ay ibinaba ang kanilang mga bandila at hinaypan din ang mga tambol, palihim na kinikilala ang katotohanan na si Mateo ang papalit bilang batang Panginoon. Maging si Samuel ay matinong na tahimik. Ngunit hindi maitago ang emosyon ng pananibik sa mukha ni Jonard. Hindi niya akalain na ang lakas ni Mateo ay magiging napakalakas pala. Mukhang matalas nga ang mga mata ng banal na Panginoon. Gumawa si Mateo ng isang senadorias ng kamay para tumahimik ang lahat. Mabilis na tumahimik ang buong plaza. Alam kong lahat ay may hinala sa kanilang mga puso tungkol sa pag-iisa ng banal na Panginoon. Ngunit lahat, pag-isipan ninyo, kung may nangyari nga ba sa banal na Panginoon, sino ang nagpadala sa atin sa Crimson Afterglow Valley? Bakit niya pinangahas na dagdagan ang mga puwang para makapasok din sa Crimson Afterglow Valley? Ang kalagayan ng banal na Panginoon ay mas mabuti kaysa sa inaakala ninyong lahat. Hindi ito pinag-iisipan ng lahat. Paano naging ganoon kadaling malusutan ang second level daw Profound Realm? Sa loob ng maraming taon ng pag-iisa, ang banal na Panginoon, ay mayroon na siyang ilang mga tagumpay. Kaya naman pinili niyang pumasok sa saradong pag-iisa ng walang pag-aalinlangan. Tutal, sa banal na lupain, ang kanyang lakas ang pamantayan upang matukoy ang posisyon ng banal na lupain. Tama man o hindi, lahat. Nagsalita si Mateo ng may kumpiyansa at kahinahunan. Oo nga, bakit ba ang tanga ko? Hindi ko man lang naisip to. Maraming taon nang nag-iisa ang banal na Panginoon, hindi ba't para pa rin nating isaalang-alang ang banal na lupain? Sa totoo lang, pinagdudahan natin siya. Hindi naman talaga dapat. Bata, Panginoon, sinusuportahan ka namin. Ang puso ng tao ay isang napakamahirap unawain. Minsan, napakadaling maakit. Ang kailangan lamang nila ay isang psikolohikal na katiyakan. Sa ilalim ng sadyang patnubay ni Mateo, una niyang nasakop ang isipan ng ilang tao, at ang mga diskusyon sa pagitan nila ay mabilis ding nakaapekto sa iba. Siyempre, ang ganitong uri ng patnubay ay itinatag batay sa makapangyarihang lakas ni Mateo. Ginamit niya ang kanyang lakas para maging kapanipaniwala ang kanyang mga salita, kaya naman pinili siyang paniwalaan ng mga tao. Para makapili ng ganito kahirap na batang Panginoon, paano naging mahirap ang kalagayan ng banal na Panginoon? Ang banal na Panginoon ay nasa isang lihim na lugar upang salakayin ang ikalawang antas na daw-dip at napabayan ang pamamahala sa mga bagay-bagay sa banal na lupain. Kaya naman ang lahat ay nagkaroon ng mga kaisipang hindi dapat naroon. Kaya naman pumili siya ng isang batang Panginoon upang panatagin ang puso ng mga tao at pamunuan ang pangkalahatang sitwasyon. Ang Crosswell na ito ay walang kakayahan at labis na natanggap ang pangangalaga ng banal na Panginoon upang akuan ang napakalaking responsibilidad na ito. Umaasa ako na ang lahat ay makapag-alok ng inyong mabuting suporta. Lohikal at may matibay na batayan ang mga salita ni Mateo, tila lubos na makatwiran at patas, na lalong nagpawi ng mga hinala sa puso ng lahat.
Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagyayabang sa ilalim ng entablado. Lahat ay nagpahayag ng suporta kay Mateo. Nagpatuloy si Mateo dahil pinili ng lahat na maniwala kay Croswell, hindi tatanggi si Croswell na pasanin ang responsibilidad na tanggapin ang posisyong ito bilang batang Panginoon. Pero si Croswell ang unang magsasabi ng masasakit na bagay. Kung mayroon pa ring sino man ang mga ngahas na sadyang magkalat ng mga kasinungalingan at Sir-on ang banal na Panginoon, ako, si Mateo, ang unang hindi magpapatawad sa kanya. Sa palagay ko, ang mga pamamaraan ni Croswell na ito ay hindi pa nasaksihan ng lahat noon. Kung mayroon mang gustong makita ang mga pamamaraan ni Croswell na ito, huwag mag-atubiling subukan ito. Habang nagsasalita, walang ingat na tumingin si Mateo kay Samuel, walang pag-aalinlangang may babala. Sa sandaling iyon, isang sunod-sunod na sigawan ang biglang umalangaw-ngaw sa karamihan. Isang itim na dragon na parang baha ang pumailanglang sa ere at umikot sa kalangitan. Si Blackwind nga iyon. Sa oras na ito, ipinakita ni Blackwind ang kanyang orihinal na katawan, at ang kanyang katawan ay talagang 1,000 talampakan ang haba. Masasabing natatakpan nito ang langit at ang araw. Isang malakas na presyon ng dragon ang bumalot sa buong plaza, na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Umungol. Bukod kay Jonard, ang mga elder ng Faceless Realm ay parang nakaharap sa isang malaking kaaway, at inisip pa nga nila na may mga demonyong halimaw na sumasalakay sa banal na lupain. Ang isang dragon de baha sa malaking bilog ng Faceless Realm ay halos masasabing walang talo sa parehong kaharian. Ang mga elder na Faceless Realm na ito na pinagsama-sama sa ibaba ay malamang na hindi rin niya katapat. Wala kayong dapat ikabahala, lahat kayo. Ang itim na dragong ito ay aking lingkod. Sa hinaharap, siya ang magiging Guardian Divine Beast ng Crimson Afterglow Holy Land. Malinaw na sabi ni Mateo. Pagkarinig nito, ang takot sa mukha ng lahat ay agad na napalitan ng pagkatulala. May pagkakamali ba? Isang martial artist mula sa Boundless Realm ang talagang tumanggap ng isang Tier 8 demonic beast bilang isang lingkod. Lalo na si Samuel, ang ekspresyon ng mukha niya ay sukdulan na pangit. Kasabay nito, palihim din siyang natuwa ng kaunti sa kanyang puso. Mabuti na lang at nanalo si Mateo ngayon. Kung matatalo si Mateo, malamang siya, si Samuel, ang unang mamamatay. Dahil isa siyang lingkod na nagmula sa isang divine beast sa Great Circle ng Tier 8, kaya ni Mateo na gawin ang anumang gusto niya sa Crimson Afterglow Holy Land. Kahit si Jonard, ang unang elder, ay hindi rin katapat ng itim na dragong ito. Ang paglitaw ni Blackwind ay nag-alis ng mga huling bakas ng pagdududa ng lahat. Sa dami ng makapangyarihang taga-suporta niya, sino pa ba ang maglalakas loob na questionin ang autoridad niya, ang batang Panginoong ito? Blackwind, may malalim na lawa sa harap ng banal na bulwagan. Sa hinaharap, ikaw ang maninirahan sa lugar na iyon. Bilin ni Mateo kay Blackwind. Opo, Guru. Wika ng tao ni Blackwind. Pagkatapos magsalita, si Blackwind ay naging isang itim na linya, at bumulusok sa malalim na pool sa harap mismo ng banal na bulwagan. Sa oras na ito, ang mga titig na tinitignan ng lahat kay Mateo ay muling nagbago. Kahit makapangyarihan ang posisyon ng batang Panginoon, napakababa ng lakas ni Mateo. Sa pananaw ng maraming tao, ang namumuno sa mga bagay-bagay ay ang unang elder pa rin. Pero dahil kay Blackwind, si Mateo mismo ang may lakas para pamahalaan ang buong banal na lupain. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si unang elder Jonard at ang dalawa pang elder ng Holy Hall at lumuhad kay Mateo at sinabing, "Bata, Panginoong Croswell, pakitulungan po sana ang Crimson Afterglow Holy Land na umunlad muli." Kahit ang unang elder ay sumang-ayon. Ano pa nga ba ang masasabi ng iba? Agad na lumuhad ang lahat, kasama na ang 10 dakilang elder. Isang grupo ng mga magigiting at parang tidal wave ang umalangaw-ngaw sa plaza. "Bata, Panginoon, pakisuyong pamunuan ang Crimson Afterglow Holy Land upang muling umunlad." 817. Sa banal na lupain ng malalim na hangin, sa rehiyon ng puting magiting. Isang matandang lalaki at isang binata ang nakatayo sa ere, mismo sa itaas ng banal na lupain. May dala ang binata na mahabang tungkod na kahoy sa kanyang likod, nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, at matayog ang kanyang ekspresyon.
Young Master Tong, ang lugar na ito ang hangganan ng White Valiant Region, sabi ng matanda. Ang White Valiant Region na ito ay katamtaman lang ang lakas. Halos lahat sila rito ay rank 9 Holy Lands. Wala akong hamon. Naiinis na sabi ng binata. Sa loob ng isang taon na ito, ang lakas ni Young Master Talon ay nakagawa ng kahangahangang pag-unlad. Ang Heaven and Earth Staff Art ay na-master na ng 50% sa mga tuntunin ng antas at kasanayan. Sa paglipas ng panahon, tiyak na maaabot ni Young Master Talon ang pamantayan ng Master, sabi ng matanda. Sabi ng guro, ang landas ng mga teknik ng kawani ay walang shortcut. Mayroon lamang walang tigil na labanan pagkatapos ng labanan. Pero sa isang taon na ito, wala talaga akong nakaharap na maraming kalaban. Lolo Son, bakit hindi mo kalimutan ang White Valiant Region na ito? Pumunta tayo sa rank 8 Holy Lands. Ayon sa mga tagubili ng guro, mayroon pang kalahating taon si Young Master Talon bago muhamanin ang mga henyo ng rank 8 Holy Lands. Hindi basta-basta magdedesisyon ang matandang ito, natatakot na sabi ng matandang lalaki. Tumikim ang binata at malungkot na sinabi, nakakaabala. Kamakailan lang, ang aking teknik sa pagsusuplay ng mga tauhan ay unti-unting umuunlad. Hindi ko mahanap ang mga kalaban sa rank 9 Holy Lands. Bakit kailangan pa bang magpatuloy sa pag-iipon? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Alam ko rin na mahirap ito para kay Lolo Son. Susundin ko na lang ang plano ng Master. Nang makita ng binata ang matigas na tingin ng matandang lalaki, sa huli ay hindi pa rin niya ipinagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo. Ngumiti ng mainit ang matanda. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng kalahating araw, may mga iyakan sa Profound Wind Holy Land. Anong klaseng kasuklam-suklam na banal na lupain? Ang lakas talaga ng batang Panginoon. Ang ganitong uri ng lugar ay maaari ding tawaging banal na lupain. Hay, nakakaabala talaga ang pamamahala ng Panginoon. Ilan pa ba sa ganitong uri ng mga baguhan ang kailangan kong kalabanan? Inilayo ng binata ang tungkod at may paghamak na sinabi. Nakangiting sabi ng matanda, huho, ilang tao kaya ang kayang magkaroon ng talentong kapantay ni Young Master Tong. Pati si Master ay pinuri rin si Young Master Tong, sinasabing noong kasing edad mo pa lang siya, hindi pa kasing taas ng sa iyo ang mga nagawa niya. Kumaway ang binata at sinabing, nakakabagot talaga. Tara na, Lolo Son, kailangan pa nating magmadali papunta sa susunod na banal na lupain. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga tao, dahan-daang umalis ang isang matanda at isang binata. Sa banal na bulwagan ng Crimson Afterglow Holy Land, nakaupo si Mateo sa headset, habang ang nakatatanda ng Wu family, si Samuel, ay nakaupo sa mas mababang posisyon. Bata, Panginoong Croswell, dati, si Janus lang ang walang alam. Ang isang dakilang tao ay bihirang magpakababa sa pagiging walang hiya. Huwag ka nang magalit sa kanya. Isang taon ko na siyang pinatawan ng groundbreaking, kaya naman pinatira ko na lang siya sa bahay para mag-cultivate ng mag-isa. Hindi na siya pinapayagang lumabas at manggulo. Sabi ni Samuel nang may magalang na ngiti. Bakas pa nga sa ekspresyon ng mukha ni Samuel ang pagngisi, ibang-iba na ang kilos kumpara dati. Nanatili ang kahinahunan ni Mateo at sinabing, nahanap na ni Elder Wu ang batang Panginoon, ano ang dahilan nito? Patuloy na nakangiti si Samuel habang sinasabing, tunay ngang isang batang henyo si Young Lord Croswell, para maging isang bihirang makitang alchemy martial dual genius. Hindi lang napakagaling ng martial arts ni Young Lord, hindi ko inaasahan na mayroon ka ring mga paraan na kayang humamon sa langit sa alchemy. Pakiramdam ni Samuel na ang Crimson Afterglow Holy Land ay talagang kayang pumailang lang sa kalangitan ng may isang kamay sa ilalim ng pamumuno ng Young Lord. Matatag din na sinusuportahan ng aking Wu family si Young Lord Croswell. Napatawa si Mateo sa sarili. Sa pag-ikot ng lalaking ito, hindi ba't umaasa pa rin ito na makakatulong siya sa pagpino ng mga gamot para sa kanya? Narating na rin ni Janus ang mahalagang panahon upang makarating sa Heaven Enlightenment Realm. Napakahalaga sa kanya ang isang Transcendent Grade Spirit Enlightening Pill.
Mula nang manahin ni Mateo ang posisyon ng Batang Panginoon, ang pamilya Nolan at ang pamilya Pei, ang dalawang dakilang pamilyang ito, ang unang nagpahayag ng suporta, at gumawa ng maraming pagpapakita ng representasyon laban kay Mateo ng hayagan at palihim. Ngunit ang pamilya Wu at ilang pamilya na pamilyar sa isa't isa ay hindi nagkaroon ng anumang kilos sa loob ng mahabang panahon. Ang pagsasama-sama ng 8 malalaking pamilya ay karaniwang hindi isang puwersang maaaring baliwalain. Naghihintay kay Mateo na gumawa ng inisyatiba upang hanapin sila. Bukod pa rito, sa panahong ito, ang mga disipulo ng ilang pamilyang ito sa banal na bulwagan ay hindi rin gaanong masunurin. Napakahirap pamunuan ang mga koponan. Sina Blackwind at First Elder, ang ganitong uri ng mga eksperto, ang mga taga-suporta ni Mateo. Natural lang na hindi magiging agresibo ang pamilya Wu, ang iilang malalaking pamilyang ito. Kaya naman, naging mahinahon sila. Sa totoo lang, naiintindihan din ni Mateo ang kanilang mentalidad. Hindi naman sa hindi sila tapat sa Crimson Afterglow Holy Land. Gusto lang nilang magsikap para sa mas malaking benepisyo. Ginagawa nila iyon para ipaalam kay Mateo ang kanilang kahalagahan at mula roon ay bigyan sila ng importansya. Pero anong klaseng tao si Mateo? Paano siya makakasunod ng masunurin? Sa mga nakalipas na araw, nakapagproseso si Mateo ng maraming medicinal pills para sa pamilyang Nolan at sa pamilyang Pei na sumama sa kanya. Bukod pa rito, sa sandaling kumilos siya, lahat ng iyon ay mga transcendent grade medicinal pills. Bago ang Alchemy Ancestor at Alchemy Saint, mayroon ding katulad na pagtawid mula sa Middle 3 Realms patungo sa Upper 3 Realms. Matapos makalusot, ang Soul Force ay nagkaroon ng kwalitatibong paglukso. Si Mateo ay kasalukuyang isang middle rank na Alchemy Ancestor, ngunit ang kanyang Soul Force ay maihahambing na sa isang Alchemy Ancestor na nasa Great Circle of Perfection. Hindi pa rin siya kayang payagan ng ganoong Soul Force na makatawid sa napakalaking hakbang na ito para tumalon sa mga realm at pinuhin ang Tier 7 medicinal pills. Pero naramdaman ni Mateo na sa patuloy na pag-unlad nito, kapag ang kanyang banal na kaluluwa ay nakarating sa mataas na ranggong Alchemy Ancestor, tiyak na magagawa niyang pinuhin ang Tier 7 medicinal pills. Sa pag-iisip nito, medyo natuwa rin si Mateo. Ang ganitong uri ng puwersa ng kaluluwa na sumusuway sa langit ay talagang kakaiba sa Divine Realm. Nitong ilang araw, natulungan ni Mateo ang mga henyo ng dalawang pangunahing pamilya na Boundless Realm na pinuhin ang ilan sa mga napakahirap linawing Tier 6 na medicinal pills. Dahil dito, hindi na rin makaupo si Samuel. Dahil sa talento ni Janos, tiyak na maaabot niya ang tugatog ng 7 banal na anak sa hinaharap. Sa makatuwid, habang mas matibay ang kanyang pundasyon, mas malayo rin ang kanyang malalakad sa hinaharap. Napakalinaw, nais ng pamilya Wu na alagaan ng mabuti si Janos. Sa swerte naman ni Janos, labis niyang nasaktan si Mateo. Si Samuel ay nag-aabang na rin ng kanyang sarili at labis din niyang nasaktan si Mateo. Sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon, paano kaya makakagawa ng aksyon si Mateo para matulungan silang mapabuti ang mga gamot? Elder Wu, sa tingin ko ay may hindi ka pagkakaunawaan. Ako, ang batang Panginoong ito, ay hinirang ng banal na Panginoon. Hindi ka nangangako ng katapatan sa akin, ngunit sumusumpa ka ng katapatan sa banal na Panginoon. Ako, si Mateo, ay tila hindi mo na kailangang linawin ang iyong paninindigan, malamig na sabi ni Mateo. Haha, nagbibiro lang siguro ang batang Panginoon. Mula pa noon, minana na ng mga batang Panginoon ang posisyon ng banal na Panginoon. Walang pinagkaiba ang panunumpa ng katapatan sa batang Panginoon at panunumpa ng katapatan sa banal na Panginoon. Pinatigas ni Samuel ang kanyang balat at sinabi. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi rin naman masama ang pagsasabi nito. Sige, alam ko na ang katapatan ni Elder Wu. Marami pa akong dapat gawin dito at hindi ko hahayaan si Elder Wu na umalis. Natarante si Samuel at dali-daling sinabi, huwag ka munang umalis, batang Panginoong Crosswell. Ang matandang ito ay humihingi ng tawad sa iyo. Oh! Bakit kailangan pang humingi ng tawad ni Elder Wu sa batang Panginoong ito? Tanong ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Hindi dapat ako nabaliw sa matandang ito at sinubukang durugan ang binata.
Hindi dapat sinulsulan ng matandang ito ang iba't ibang matatanda at sinubukang baguhin ang mga batas. Ang matandang ito. Matandang lalaki. Hay! Nagmamakaawa ako sa batang Panginoong Croswell na itaas ang iyong kamay ng may awa at tulungan si Janos na pinuhin ang isang napakataas na uri ng gamot na tableta. Dahil dito, lubos na sumuko si Elder Wu. Napakahalaga ng isang Transcendent Grade Spirit Enlightening Pill. Nagawa nitong maglatag ng isang napakatibay na pundasyon para sa cultivation ng Upper Three Realms, na nagtutulong upang mas maging maayos ang cultivation ng Upper Three Realms. Ang ganitong uri ng gamot ay mahirap makuha kahit sa isang bundok ng ginto. Ang alchemy path ng Crimson Afterglow Holy Land ay hindi pa lubos na naunlad. Walang sino nang kayang pinuhin ang ganitong uri ng medicinal pill. Kahit ang mga high-level alchemist ng dalawang pangunahing trading firm ay hindi rin kayang pinuhin ito ng lubusan. Kung hindi itatapon ni Samuel ang matandang mukha na ito, mahihiwalay sana si Janos sa mga martial artist na kapareho ng henerasyon ng 10 dakilang pamilya. Sa oras na iyon, kalimutan mo na ang kahit sinong 7 banal na anak, kahit ang posisyon ng pamilya Wu sa loob ng 10 dakilang pamilya ay maaaring hindi na rin mapangalagaan. Kahit masakit, ang galaw na ito ni Mateo ay talagang napakalupit. 818. Sa huli, tinanggap pa rin ni Mateo ang paghingi ng tawad ni Samuel at tinulungan si Janos na pinuhin ang isang Transcendent Grade Spirit Enlightening Pill. Kahit ang pamilya Wu ay hindi na makatiis, paano pa makakayanan ng 7 pamilya ang kanilang buhay? Kaya naman, bawat isa sa kanila ay nagpakatanga upang ipahayag ang kanilang katapatan kay Mateo. Dahil sa pag-aayos ng 10 dakilang pamilya, ang konseho ng mga nakatatanda ay itinuring na lubos na nasa ilalim ng kontrol ni Mateo. Dahil sa kakayahan ni Mateo sa alchemy, maraming pagkakataon na kinailangang magmakaawa sa kanya ang 10 dakilang pamilya. Sa hinaharap, kung gusto nilang magkaroon ng anumang kakaibang ideya, natural lang na kailangan nilang pag-isipan ito. Sa pangangasiwa ng Elders Council, ang panganib sa Crimson Afterglow Holy Land ay sa wakas ay itinuring na naalis na. Pinagpawisan din ng malamig sa takot si Elder Jonard, at humanga ng husto sa paanan ni Mateo. Kung hindi dahil kay Mateo, malamang na mapunta sa isang malaking krisis ang buong Crimson Afterglow Holy Land. Kapag naging magulo ang mga panloob na usapin, malamang na makikita na ng iba pang mga banal na lupain sa rehiyon ng White Valiant ang mga kapintasan. Sa panahong iyon, ang banal na lupain ng Crimson Afterglow ay nasa panganib. Sa araw na ito, mag-isang pumunta si Mateo sa Heaven's Destiny Trading Company. Sa isang lihim na silid, nang makita ni Carla si Mateo, ang buong katawan niya ay sumubsob sa dibdib ni Mateo. Bata mong Panginoon Croswell, paakyat ka na sa mundong ito at nakalimutan mo na ang hamak na ito. Malapit ka nang mamiss ng hamak na ito nitong mga nakaraang araw. Ang mapangakit na kapangyarihang iyon ay tunay na umabot sa mga buto, na nagpapabaliw sa mga tao sa labis na kaligayahan. Sa pakikinig sa mga salitang ito, alam mong inaakit ka niya, pero hindi mo lang talaga mapigilan ang sarili mo. Hinawakan ni Mateo ang maayang balikat ni Carla, ngunit itinulak siya nito paupo sa isang upuan, habang siya naman ay umupo sa ibang upuan. Ate Carla, huwag mo na akong gamitin sa ganitong galaw. Wala itong silbi. Sa pagkakataong ito, ang paghahanap kay Ate Carla ay gustong humingi ng pabor kay Ate Carla, nakangiting sabi ni Mateo. Tiningnan ni Carla si Mateo nang may nakatagong sama ng loob at sinabing, taos puso si ate, pero itinuturing mo itong masama. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Ano man ang mga tagubili ng batang Panginoong Croswell, sige lang at sabihin mo na. Kahit hindi dahil sa gintong token, dahil sa gwapong mukha ng batang Panginoong Croswell, hindi rin maglalakas loob ang ate na hindi tumanggi. Ang pagiging Young Lord ni Mateo, 1 bilyong kristal ng Earth Essence, ay natural na walang problema. Matagal na niyang inutusan ang mga tao na pumunta sa Heaven's Destiny Trading Company para ayusin ito. Pero simula noong huling beses na nag-auction si Mateo, ito na ang unang beses na pumunta siya sa Heaven's Destiny Trading Company. Sa matinding pang-aakit ni Carla, labis itong ikinatuwa ni Mateo, ngunit hindi siya nagpatangay dito. Pagkatapos ng lahat ng bagay, hindi ba't gusto lang ni Carla na ilabas ang sama ng loob ni Mateo?
Para sabihing may iniisip talaga si Carla tungkol sa kanya, hindi rin maniniwala si Mateo kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Likas na nalulumbay si Carla tungkol sa kanyang mga pamamaraan ng pang-aakit, kahit sino ay lulunok ng pain. Ngunit ang batang ito sa harap niya ay hindi man lang siya tinitignan ng diretso sa mga mata. Gusto ko ng ilang uri ng Tearsham na spirit medicines, ito ang listahan. Bukod pa rito, gusto ko ring imbitahan ang isang tao na kumilos at tulungan akong pinuhin ang isang uri ng Tearsham na medicinal pill, sabi ni Mateo. Nagulat si Carla sa loob-loob niya. Hindi niya inaasahan na hihingi si Mateo ng Tearsham na medicinal pill sa simula pa lang. Pero medyo nagdududa pa rin si Carla. Ang Heaven's Destiny Trading Company ay may mga eksperto sa Alchemy Emperor, kaya imbitahan na lang sila para kumilos. Bakit pa imbitahan ang ibang tao para kumilos? Hindi kailangang manghula si ate. Hindi kayang pinuhin ng mga ordinaryong tao ang medicinal pill na ito. Kailangang ang taong iyon ang kumilos, malinaw na naunawaan ni Mateo ang iniisip ni Carla at nakangiting sinabi. Ngumiti si Carla ng matamis at sinabing, ang matalas ng isip ng batang Panginoong Croswell, para malaman pa ang iniisip ng ate. Taos puso si Carla sa batang Panginoon. Posible kayang ayaw ng batang Panginoong Croswell na hindi na malinis si Carla. Nakangiting sabi ni Mateo, paano nangyari iyon? Ang ganda talaga ng ate, sino ba namang lalaki ang hindi matitinag? Kung gayon, bakit hindi man lang tinitingnan ng batang Panginoong Croswell ang mata ni ate? Ngumiti si Mateo pero hindi nagsalita, hindi rin sumunod. Sinubukan ni Carla na tingnan si Mateo, kinuha ang listahan mula sa mga kamay ni Mateo nang may ngiti sa mukha, at nakangiting sinabi, ikaw, ang binata na ito, ay talagang ipinanganak na may pusong nakakakita sa lahat ng ilusyon. Kahit ang ilang matatanda ay malamang na wala ring ganoong matalas na pag-iisip. Sige, titingnan ni Kuya kung anong Tearsham na medicinal pill ang gusto mong pinuhin. Sinasabi ko sa iyo, ang mga Tearsham na spirit medicine ay pawang napakamahal. Habang nagsasalita si Carla, sinuri niya ang listahan ng inventaryo. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagsasalita, tuluyang naglaho ang mapang-akit na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang napalitan nito ay isang pagkamangha. Immortal Plume Peach, Ground Spirit Turtle Shell. Ito mga spirit medicine na gusto mo, sigurado ka bang kayang bilhin ito ng Crimson Afterglow Holy Land? Namutla si Carla sa takot at sinabing. Ang mga gamot na pang-espirito na gusto ni Mateo, bawat uri ay pawang mga kayamanang pambihira. Napakamahal ng presyo. Isa pa, ang ilan ay may demand pa nga, pero walang supply. Ang pagbili ni Mateo ng mga gamot na ito ay sapat na para malugi ang Crimson Afterglow Holy Land. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit magugulat si Carla nang makita niya ang listahang ito. Ang mga powerhouse ng Dao Profound Realm ay lubhang mayaman, lalo na ang mga powerhouse ng Dao Profound na nagtatag ng mga banal na lupain. Sila ay magiging 100 beses na mas mayaman kumpara sa mga ordinaryong Dao Profound Realm. Pero kahit na ganoon, hindi rin kayang sagutin ng Crimson Afterglow Holy Land ang presyo ng mga spirit medicine na ito. Nakangiting sabi ni Mateo, ate, kumalma ka lang. Hindi ko sinabing ang perang ito ay para sa Crimson Afterglow Holy Land. Natigilan si Carla. Nagbibiro ba ang batang Panginoong Croswell kay ate? Kung hindi ang banal na lupain ang nagbabayad, ikaw kaya ang nagbabayad. Huwag mong kalimutan, hindi mo man lang kayang alisin ang 1 bilyong kristal ng Earth Essence. Nakangiting sabi ni Mateo, alam ba ni ate kung bakit ako bibigyan ng gintong token ng Heaven's Destiny Trading Company ninyo? Natigilan muli si Carla, umiling, at sinabing, ito ang sikreto ng kumpanya ng pangangalakal. Hindi sapat ang aking antas, kaya malinaw na nagtanong na si Carla tungkol sa impormasyong ito dati, ngunit dahil sa kanyang ranggo, wala siyang kwalifikasyon para malaman ang anumang bagay. Para sa isang rank 1 Holy Land, ang kanyang katayuan, ang faceless realm na ito, ay masyadong mababa. Ang sabi lang ng mga nakatataas ay dapat niyang tugunan ang lahat ng kahilingan ni Mateo sa abot ng kanyang makakaya. Ang iba naman, walang kaalam-alam si Carla. Ngumiti si Mateo habang iniabot ang isang jade slip kay Carla, at sinabing, dahil hindi alam ni ate, hindi ko masyadong masabi.
Ate, ibigay mo itong jade slip at ang listahan kasama nito sa trading company, natural lang na sasang-ayon ang mga tao sa itaas. Tinanggap ni Carla ang jade slip ng may pag-aalinlangan at likas na gagamit ng banal na sentido para suriin ito, ngunit nagbabala si Mateo, naglagay ako ng restriction sa jade slip. Mas mabuting huwag itong imbestigahan ni ate. Kung hindi, kung alam ito ng nasa itaas, kahit walang panganib sa buhay mo, malamang ay makakatanggap ka rin ng matinding parusa. Ang dalawang bagay na ito, dapat ipadala ni ate sa pamamagitan ng isang mataas na antas na channel. Nagulat si Carla sa loob-loob niya at dali-daling binawi ang kanyang banal na sentido. Magalang naman talaga si Mateo kapag kausap niya ito. Bukod pa rito, masayahin at masigla ito, parang hindi nakakasama sa tao at hayop. Pero alam ni Carla na ang isang kabataang kayang mag-issue ng gold token sa headquarters ay hindi magiging ganoon kadali. Kung binalaan ng ibang mga kabataan si Carla ng ganito, tiyak na babalewlay niya ito at tatawa. Pero pagkasabi ni Mateo nito, wala siyang ibang nagawa kundi ang mag-ingat. Batid ni Carla na ang binata na ito ay isang alamat. Dahil sinabi niya ang mga salitang ito, hindi naman talaga pagmamalabas ang pag-aalala. Bukod pa rito, ang mga bagay na maaaring ipagpalit para sa napakaraming bihirang mga gamot na may espiritu ay natural na napakahalaga. Pero habang iniisip niya iyon, lalo pang gustong malaman ni Carla ang laman ng jade slip na ito. Nahirapan siyang isipin na ang isang maliit na jade slip ay maaaring mag-issue ng gintong token sa headquarters. Bata, Panginoong Crosswell, huwag mong sabihin yan ng nakakatakot. Tinakot mo ng husto ang maliit na puso ni ate. Sige, huwag kang tumingin, ano ba ang problema? Nag-aatubiling bulong ni Carla. Isang ekspresyon na halos mabihag ang mga tao nang walang ginagawa ang makikita sa mukha ni Carla, ngunit isa rin itong komplikadong ekspresyon na puno ng kuryosidad. 819. Napakabait sa akin ni ate. Hindi ko naman pwedeng pahirapan si ate, di ba? Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Inikat ni Carla ang kanyang mga mata kay Mateo at dumura, walang pusong bata. Ikamatay mo agad si ate nang biglaan at sasabihin mo pa rin na para sa ikabubuti ni ate. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi ba't pumunta ako rito para humingi ng tulong kay ate dahil wala akong magawa? Humph! Sabihin mo nga kung sinong alchemist ang gusto mong tulungan sa pagpino ng mga table tasks. Hindi masyadong maalam si ate tungkol sa mga medicinal pills at hindi niya matukoy kung anong uri ng medicinal pill ang gusto mong pinoin gamit ang mga spirit medicine mo, sabi ni Carla. Ang mga tier siyam na medicinal pills ay lubhang komplikado. Sa listahang ginawa ni Mateo, ang mga pangunahing sangkap pa lang ay umaabot na sa 9 na uri, lalo na ang mga karagdagang materyales. Bukod pa rito, ang mga tier siyam na pill formula ay halos lahat pinahahalagahan. Napakakaunti ng mga kolaborasyon sa pagitan ng mga alchemist upang mapunan ang kakulangan ng isa't isa. Kaya naman, napakahirap mangyari ang mga sitwasyon kung saan alam ng lahat ang mga formula ng tableta tulad ng mga low-level medicinal pills. Siyempre, may benepisyo ang pagiging isang alchemist, iyon ay ang mga makakahanap sa kanya para sa pagpino ng mga tableta ay dapat magbigay ng sarili nilang formula ng tableta. Sa paglipas ng panahon, ang mga alchemist na may mataas na antas ay makakaipon ng maraming formula ng tableta. Sa makatuwid, para sa mga alchemy emperor, ang mga alchemist na may mas mataas na rate ng tagumpay at mas mahusay na kalidad ay makakakuha rin ng mas maraming tier siyam na pill formula. Dahil lahat ay gustong hanapin siya para pinuhin ang mga gamot. Kung tungkol naman kay Mateo, ang mga tier siyam na pill formula na alam niya ay natural na marami-rami. Bukod sa mga martial artist na pumunta para hanapin siya para sa pagpino ng mga medicinal pills, gumawa pa siya ng maraming kakaibang formula ng pills na hindi alam ng ibang tao. Kaya naman, wala nang pakialam si Mateo sa 1 o 2 formula para sa tier 5 medicinal pills. Ang ibinigay niya sa Heaven's Destiny Trading Company ay 2 uri ng tier 5 pill formula na kanyang pinagbuti. Parang pantasya lang ang paggamit ng tier 5 pill formulas para ipagpalit sa tier 9 na spirit medicines. Pero ang pill formulas ni Mateo ay maaaring magdulot ng napakalaking kita para sa Heaven's Destiny Trading Company.
Ang puntong ito ay hindi maaaring ipagpalit kahit gaano karaming tier siyam na spirit medicines. Kaya naman, tiyak na sasang-ayon ang punong tanggapan ng Heaven's Destiny Trading Company sa palitang ito. Francis Zong. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Pao. Kasalukuyang umiinom ng tsaa si Carla. Nang marinig ang pangalang ito, iniluwa niya ang lahat. Soul Marshal Divine King, Francis. Sigaw ni Carla sa gulat. Tama, siya nga. Tumanggaw si Mateo at sinabing. Hindi, ano ang batayan ng Soul Marshal Divine King sa pagpipino ng mga gamot para sa iyo? Kalimutan mo na ang tungkol sa iyo, kahit nahanapin siya ni Lord Head Chairman, hindi rin niya ipapakita ang mukha na ito. Natigilan si Carla at sinabi. Si Francis, ang tanging Soul Martial Artist sa 10 dakilang hari ng mga banal. Masasabing siya, ang taong ito, ang tugatog ng mga Soul Martial Artist. Ang mga Soul Martial Artist ay orihinal na lubhang misteryoso, at si Francis ay naigil-inang hanggang sa kaharian ng tugatog ng mga Soul Martial Artist. Ang lalong nagpainggit sa mga tao ay si Francis ay isa ng Peak Alchemy Emperor, at ang lakas ng kanyang alchemy ay hindi maarak. Nagbibiro ba si Mateo para makagawa ng figurang tulad nito na nagre-refine ng pills? Siya ba, ang Soul Martial Divine King, ay kulang sa iyong kaunting kabayaran? Pinapa-refine mo siya ng mga table tasks kung kailan mo gusto, sino ka ba sa akala mo? Sabi ni Mateo, tulungan mo akong maghain ng sentensya sa kanya. Natural lang na papayag siyang tulungan akong pagandahin ang medicinal pill. Hindi nagsalita si Carla, nakatingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Bigla niyang hinawakan ang ulo ni Mateo na parang baliw, pagkatapos ay hinawakan ang sarili niyang ulo. Wala kang lagnat, bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Sa tingin mo ba ang 10 dakilang banal na hari ay ang maliit na aso ng pamilya mo, pinapunta mo siya at lumalapit, pinapunta mo siya at umaalis? Para sa mga martial artist, ang 10 dakilang banal na hari ay mga nilalang na walang talo. Walang sino man ang nangahas na mangasar. Ang grupo ng mga tauhang ito na nakatayo sa tuktok ng Divine Realm, na nangahas na maging mayabang at sumenya sa kanila kung ano ang gagawin. Nakangiting sabi ni Mateo, kailangan lang ipasa ni ate ang mensahe. Nang makita ang kalmadong tingin ni Mateo, hindi maiwasang hulaan ni Carla. Kaya nga kayang makipagrelasyon ni Mateo sa Soul Martial Divine King. Pero paano ito naging posible? Sige, sabihin mo na. Pero hindi ko ginagarantiya na papayag ang Chamber of Commerce isa sa kahilingan mo. Sabi ni Carla. Ang pagpukaw sa 10 dakilang banal na hari ay isang bagay na ayaw gawin ng bawat pangkat. Natural na hindi rin exception ang Heaven's Destiny Trading Company. Hindi lamang kahanga-hanga ang lakas ng bawat isa sa 10 dakilang banal na hari, ang kanilang mga ugali ay mayroon ding kani-kanilang mga kakaibang katangian. Napakahirap intindihin. Anumang kalungkutan at iyon ay isang apokaliptikong kalamidad. Relax ka lang, papayag ang Chamber of Commerce. Sabi ni Mateo. Nagpapasa lang ng impormasyon ang Chamber of Commerce. Walang nawalang impormasyon ang Chamber of Commerce. Ang dalawang uri ng tier 5 pill formula na ito, kalahati lang ang ibinigay ni Mateo. Ang natitirang kalahati, natural lang na ibibigay ang mga ito pagkatapos makumplito ang usapin. Naniniwala si Mateo na hindi kayang tiisin ng Chamber of Commerce ang tukso ng dalawang uri ng tier 5 medicinal pills na ito. Tumingin si Carla kay Mateo nang may kumikislap na mga mata at natuklasan niyang paunti ng paunti niyang nakikita ang loob ng binata. Anong klaseng mensahe ang dapat iparating? Mausisang tanong ni Carla. Babalik para isabit ito sa puno sa harap ng libingan, habang buhay na nalalaman ang puso ng isang tao. Sabihin mo sa kanya ang mga salitang ito, natural niyang mapapabuti ang sitwasyon. Sabi ni Mateo. Babalik para isabit ito sa puno sa harap ng libingan, habang alam na alam ang puso ng isang tao magpakailanman. Matagal na nag-isip si Carla at hindi rin niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Napagkasunduan na ang bagay na ito, kaya natural lang na hindi na natili si Mateo, plano na niyang tumayo at umalis. Bata, Panginoong Crosswell, kailangan mong pumunta at tingnan si ate ng madalas sa hinaharap. Huwag mong hayaang pag nasaan ka ni ate. Nahihiyang sabi ni Carla.
Pero ang kasalukuyang si Carla ay malinaw na hindi ganoon ka-relax gaya noong una. Sa isang tingin lang, masasabi ng mga taong may matatalas na mata na mas lalo pang nakakaramdam ng pressure si Carla nang harapin niya si Mateo. Pero ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Ate, huwag kang mag-alala. Natural lang nadadaan si Mateo kapag libre ako." Gayunpaman, ang Heavenly Interminal Meridian Physique ni ate, ang pagpapakasaysa sa mga makamundong pagnanasa ay parang pagpapawi ng uhaw gamit ang lason. Kailangang magdahan-dahan lang si ate. May ngiti pa rin sa mukha ni Carla kanina, pero sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at nauutal niyang sinabi, "Paano mo nalaman na kabilang ako sa Heavenly Interminal Meridian Physique?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Narinig ko na ang mga gawa ni ate. Kung hindi dahil sa Heavenly Interminal Meridian Physique, paano mo magagawang isa-isang ipahamak ang mga asawa mo? Maliban na lang kung kailangan mo ang malakas na yang chi sa kanilang mga katawan." Talagang natalo si Carla at sinabi ng may mapait na ngiti, "Sa tingin mo ba gusto ito ni ate?" Pero ang Heavenly Interminal Meridian Physique ay isang kilalang terminal physique, ano pa ang iba kung paraan? Hey! Walang absolute sa mundo. Ang Heavenly Interminal Meridian Physique ay maaaring hindi rin isang sakit na nakamamatay. Sabi ni Mateo. Ang mga nagtataglay nitong Heavenly Interminal Meridian Physique ay pawang mga babae, at ang kanilang petsa ng kapanganakan at 8 karakter sa horoscope ay pawang yin. Kulang sila sa yang chi sa kanilang mga katawan ng likas na katangian. Ito rin ay isang uri ng espiritual na pangangatawan, ngunit isang lubhang mapanganib na uri ng espiritual na pangangatawan. Ang mga taong may ganitong uri ng espiritual na pangangatawan ay walang kamalayan sa kanilang sariling espiritual na pangangatawan noong kanilang mga unang taon. Pero pagkatapos ng unang beses na sila ay nagtalik, ang kanilang espiritual na pangangatawan ay biglang sasabog, na mangangailangan ng patuloy na pagsipsip ng yang chi ng isang tao upang mabuhay. Hindi magtatagal, ang yang chi ng lalaki ay tuluyang mahihigop, at natural silang mamamatay. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit pinapahamak ni Carla ang ilang asawa hanggang sa mamatay. Noong una, nakaramdam din siya ng kakaiba. Ngunit kalaunan, matapos niyang tanungin ang mga high-level alchemist ng Chamber of Commerce, saka lamang niya nalaman na ito ay dahil siya ay kabilang sa Heavenly Interminal Meridian Physique. Ngunit ang aksyon na ito ng pagsipsip ng yang chi ng mga lalaki ay parang pagpawi ng uhaw gamit ang lason. Ang yin chi sa loob ng katawan ni Carla ay lalong bumibigat at kalaunan ay namamatay. Ang pagiging nakakaakit ni Carla ay talagang isang bagay na hindi rin mapigilan. Pero pagkarinig sa mga salita ni Mateo, parang nahawakan ni Carla ang huling piraso ng dayami na nagel iligtas buhay. "Bata Panginoong Croswell, why may solusyon ka ba?" Balisang sabi ni Carla. Alam na alam ng isang tao ang mga personal na gawain. Alam ni Carla na nasa puntod na ang isang paa niya. Pero ngayon, binigyan siya ni Mateo ng pag-asa. 820. Heavenly Interminal Meridian Physique, ito ay dahil sa labis na yin chi sa loob ng katawan. Sa pagnanais na maabot ang yin-yang harmony, natural na kailangan ng isang tao ang yang chi. Ang kaunting yang chi ay hindi kayang paginhawahin ang yin chi sa iyong katawan at sa halip ay mag-uudyok sa paglaganap ng mas maraming yin chi. Sa loob ng maraming taon, ang iyong espiritual na pangangatawan ay umabot na sa limitasyon. Nasa murang edad pa si ate, hindi ba't kaawa-awa ang pagdaan ng ganito? Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi naman sa kinukutya ni Mateo si Carla. Natural na mas matanda ang edad niya kaysa kay Mateo, pero sa mga martial artist, kaka-rating lang din niya sa katanghaliang gulang. Sa katunayan, hindi talaga ito itinuring na napakatanda. Mapait na ngiti ang sinabi ni Carla, "Kagalang-galang na Panginoon Croswell, ang mababang uri na ito ay maituturing na isang babaeng nasa katanghaliang gulang nakaakit-akit pa rin, paano ako magiging tama sa murang edad? Ngunit kung hahayaan ko lang ang mababang uri na ito na mawala ngayon, wala akong gana. Kung talagang may paraan ang batang Panginoon Croswell para iligtas ako, handa ang mababang uri na ito na gawin ang lahat para sa iyo." Gaya ng sinabi niya, nagpatira pa si Carla bilang pagsamba. Dali-daling tinulungan siya ni Mateo na tumayo at sinabing, si ate ay itinuturing ding nag-alaga sa batang Panginoong ito. Nang araw na iyon, kung hindi dahil kay ate, hindi ko rin makukuha ang Star Moon Sword. Ang pabor na ito, natural lang na kailangan itong ibalik.
Natural lang na hindi alam ni Carla ang kahalagahan ng Star Moon Sword kay Mateo. Pinahiram niya kay Mateo ng 1 bilyong kristal ng Earth Essence dahil sa gintong token, ngunit para kay Mateo, mayroon itong pambihirang kahulugan. Magsasalita na sana si Carla pero pinigilan siya ni Mateo gamit ang isang senadorias ng kamay. Sabi ni Mateo, hindi rin gaanong mahalaga sa akin ang paraang ito para malutas ito. Walang masama sa pagtuturo kay ate. Ang Heavenly Terminal Meridian Physics ay isang congenital terminal physics. Iisa lang ang paraan kung gusto mong malutas ito, iyon ay ang pagsilang ng yang mula sa matinding yin. Makakahanap si ate ng lupain ng matinding yin at maa-absorb ang matinding yin chi dito gamit ang lahat ng iyong lakas. Pagkatapos ng 81 araw, ang Heavenly Terminal Meridian Physics ay kusang mawawala. Natigilan si Carla, pwede ba ito? Ang pinakakinatatakutan ng Heavenly Terminal Meridian Physics ay ang yin chi. Ngunit hinanap siya ni Mateo para sa isang lupain ng matinding yin. Ito ang nagpaduda sa kanya. Ang mga lupain ng matinding yin ay lubhang mapanganib na mga lugar para sa mga normal na tao, lalo na sa kanya, sa Heavenly Terminal Meridian Physics na ito. Nag-aalala pa nga si Carla na baka magkokak siya pagkatapos niyang makapasok sa lupain ng matinding yin. Natural na naunawaan ni Mateo ang mga hinala ni Carla, ngunit nakangiting sinabi, kung nagtitiwala ang ate sa batang Panginoong ito, maaari mo itong subukan. Kung hindi ka naniniwala, isipin mo na lang na parang hindi sinabi ng batang Panginoong ito. Gaya ng sinabi niya, agad na umalis si Mateo. Iyon lang ang mayroon siya. Kung paano pipiliin ni Carla, sarili niyang desisyon iyon. Ayon sa tansya ni Mateo, maaari pa ring maghirap si Carla ng hindi hihigit sa 1 taon. Pagkalabas pa lang niya ng Heaven's Destiny Trading Company, nakita niya si Isko na nagmamadaling tumatakbo palapit. Batang binibini, hindi maganda. Wala akong ideya kung saan nanggaling ang matandang ito at pati na rin ang isang binata, na nagsasabing gusto niyang hamanin ang mga batang henyo ng ating banal na lupain. Lumapit si Perry at natamba ng binata sa isang suntok lang. Sa ngayon, si Harvey ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan kasama niya, at mukhang malapit na siyang matalo. Sabi ni Isko. Natigilan si Mateo, pero nagtanong siya, kung gayon, bakit ka naman maayos? Sabi ni Isko nang may mapang-uyam ng ngiti, iyon. Ang batang iyon ay masyadong matapang, alam kong hindi ako kayang tapatan sa unang tingin pa lang. Teka, hindi? May mas mahalaga akong misyon, ang pumunta at ipaalam sa iyo. Walang magawang sabi ni Mateo, walang hiya ka talaga. Sige, pangunahan mo ang daan. Nang sumugod si Mateo papunta roon, isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot na sa plaza. Ang mga elder ng banal na bulwagan at ang 10 dakilang elder ay naruroon pa rin. Nakita ni Jonard na dumating si Mateo at sinabi sa isang seryosong boses, ang batang ito ay may napakalakas na lakas. Isang ganap na pagkatalo laban kay Lucas. At saka, ang matandang iyon, ang kanyang lakas ay hindi masukat. Hindi ko makita ang lahat. Hindi man lang tumingin si Mateo at sinabing, hindi na kailangang manghula, ang matandang iyon ay tiyak na daw profound realm ng walang duda. Isa pa, hindi mababa ang kanyang kaharian. Kung hindi dahil doon, paanong hindi man lang maglalakas loob si Blackwind na magpakita ng kanyang mukha? Kung hindi lang malakas ang lakas ng matandang lalaking iyon, dapat matagal nang lumabas si Blackwind sa puntong ito. Sa ngayon, hindi man lang naglakas loob si Blackwind na magpakita ng mukha. Malinaw na ramdam na niya ang kapangyarihan ng matandang ito. Tumingin si Mateo sa binata at kay Harvey na nasa gitna ng labanan, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Putok. Sa mismong sandaling iyon, hinampas ng binata si Harvey ng isang tungkod, direktang tumama ito mula sa ere. Napakalakas. Ang kabataang ito ay halos kapareho lang ng edad ng batang Panginoon, pero ang lakas niya ay mas malakas kaysa kay Harvey. Ang kanyang teknik sa pagsusukat ay malamang na umabot na sa ika-4 na yugto ng kataas-taasang tunay na intensyon, tama ba? Nakakatakot na talento, malamang hindi rin naman siya mas mababa kaysa sa batang Panginoon. Saan ba nanggaling ang isang kakaibang tulad nito? Napasinghap ang lahat dahil sa lakas ng binata. Ang isang nilalang tulad ni Harvey ay talagang tuluyang napigilan. Itinabi ng binata ang tungkod at may paghamak na sinabi, hindi mo talaga kayang talunin. Ginoo, hindi pa nga ako nakakagamit ng buong lakas ko, natalo ka na.
Napakabastos talaga ng mga batang henyo ng White Valiant region na ito. Oy, Lolo-san, ito na ang huli, di ba? Pwede na ba tayong magpalit ng pwesto o hindi? May kalahating taon pa. Nakakabagot talaga ang makipaglaban sa mga kalaban na ganito. Huho, mas bumuti pa ng kaunti ang teknik ng staff ni Young Master Tong. Kung alam lang ni Master na napakabilis ng pag-unlad ng Young Master, siguradong matutuwa siya. Sabi ni Lolo-san nang may mabait na ngiti. Sok, Master, halatang minamaliit niya ako, pinipilit pa akong pumunta sa isang liblib na lugar para maghanap ng mga henyo sa martial artist na sasanayin. Isang masamang lugar tulad ng White Valiant region, anong mga henyo ang naroon? Sa tingin ko, parang grupo sila ng mga walang hiya. Ngayon lang, medyo matatalo pa rin ang isang ito. Tingnan mo nga naman yung mga young lord na nakasalubong natin dati, lahat ay tinamaan ko sa isang suntok lang. Mga walang kwenta talaga, mapanghamak na sabi ng binata. Nag-usap ang dalawang tao na parang walang ibang tao, walang respeto sa lahat. Sina Harper, Arnel, at ang mga batang henyong ito, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding ayaw magpasakop, naglakas loob na makaramdam ng galit, ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Masyadong malakas ang Young Master talo na ito, kahit si Harvey ay natalo. Hindi sila ang kanyang katapat. Bukod pa rito, ang mga salita ni Young Master Talon ay labis na nagpatakot sa bawat isa sa kanila. Nang marinig ang kahulugan ng mga salitang ito, sunod-sunod na nilang hinamon ang maraming banal na lupain. At ang mga batang Panginoon ng mga banal na lupain na iyon ay talagang natalo sa kanyang mga kamay. Sa paglipas ng panahon, ilang Young Lords ang nasa ilalim ng kanyang mga tauhan. Biglang lumapit ang binata sa karamihan at muling nagtanong, mayroon pa bang mas malakas? Ako, Ginoong Little, ay medyo nabuhayan ng loob dahil sa pakikipaglaban, medyo nangangati ang mga kamay ko. Nako, mukhang hindi pa lumalabas ang batang Panginoon mo. Nasaan siya? Nagbago ang mga mukha ng lahat, ngunit walang nagsalita. Malinaw na ayaw nilang ibunyag ang kinaroroonan ni Mateo. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit si Mateo sa harap ng binata at nakangiting sinabi, gagawin ko. Sumulyap ang binata kay Mateo at may paghamak na sinabi, Boundless Realm. Nandito ka ba para magpatawa? Kapag ako, ang Little Lord, ay tumama gamit ang isang tungkod, mawawala ang buhay mo. Ako ang batang Panginoon, walang pakialam na sabi ni Mateo. Ikaw. Ang batang Panginoon. Sa wakas ay tiningnan ng binata si Mateo sa mga mata at natuklasan na si Mateo ay halos kaedad niya. Muling sinulyapan ng binata ang ekspresyon ng mukha ng lahat at alam niyang hindi nagsisinungaling si Mateo. Siya talaga ang batang Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land. Isang walang hangganang kaharian na nagiging batang Panginoon, nagbibiro ka ba? Hindi napigilan ng binata na muling tumingin kay Mateo at biglang humagalpak ng tawa at sinabing, kahit ang isang boundless realm ay maaaring maging Young Lord, ang iyong banal na lupain ay talagang kawili-wili. Gayunpaman, hindi ako susuko. Kung gagamit ako ng labis na kapangyarihan. Hey hey. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang magpigil. Hayaan mong makita ko ng mabuti ang kapangyarihan ng Heaven and Earth Staff Art. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.